Maligayang pagdating sa victory party ng Lu Corporation. Ngayon, bilang chairman ng Lu Corporation, ipinapahayag kong ang Lu Corporation ay matagumpay ng naging pampublikong kumpanya. At sa okasyong ito, nagpasya kong makipaghiwalay sa walang kwentang siluyuan. Napakaganda at mabait talaga ni Boss Zhang. 3 taon niyang inalagaan ang walang kwentang ito at ang kanyang inang gulay-gulay. Sapat na yon. Tama, dapat umangat ang buhay. Sino ang gugustuhing manatili sa tabi ng isang patay na buhay habang buhay? Nakikita mo ba? Lahat ay sumusuporta sa akin. Sa puntong ito, wala nang mawawala kung sasabihin ko sa iyo na ang aksidente noong 3 taon ang nakalipas ay ako ang may pakana. Ngayon, nasa akin na ang kumpanya. Ikaw at ang iyong inang di pa namamatay ay wala ng silbi. O, muntik ko nang makalimutang sabihin, pagkatapos ng gabi na ito, ililipat na ang bato ng matandang yan kay Young Master Chen. Bobo, bakit ka malungkot? Sa totoo lang, ang bato ko ay nasira sa pagtatrabaho sa katawan ng babae mo. Ginagawa ko lang ang trabaho mo. Hindi masyado mabigat na kunin ang isang bato ng ina mo, di ba? Kapag naayos ko na ang bato ko, ipagpapatuloy ko ang pagtatrabaho para sa iyo. Aray! Humaap ka sa akin. Tumayo ka at kagatin mo ako kung kaya mo. Mga tauhan, itapon ang basurang ito sa labas. Young Master Chen, nakakahiya naman gawin ito sa harap ng walang kwentang ito. Nakakalito nga. Nakakasabik at nakakaaliw ang paglalaro sa iyo sa harap niya. Dahan-dahan ka. Sabi nila, hindi nararamdaman ng gulay-gulay ang sakit. Titingnan ko kung totoo yan. Ayaw kong tanggapin. Kung bibigyan ako ng pagkakataon ng langit, na muling tumayo, tiyak na paparusahan ko ang mag-asawang hayop na ito. Ang katawan ng tunay na dragon ay dinungisan ng ganito. Mukhang kailangan ng kumilos ang matanda. Nasaan ako? Nakakagalaw na ako. Gumaling na ako. Gising ka na. Nakita kitang himatayin sa tabi ng kalsada. Kaya dinala kita rito. Miss, pwede mo bang isuot muna ang iyong damit? At masyadong masikip ang iyong bra, hindi maganda sa katawan. Bastos. Song Dynasty Ruwer, Kang Sankay, King Dynasty Paintings. Hindi, fake ito. Ano ang binubulong mo? Paano ako biglang naging maraming alam? Baka mayroon akong mata ng salamangka. Yaw-yaw. Mahaba at manipis na medyas, walang suot na bra. Sino ba to? Ang ganda naman ng itsura. Medyo malikot lang ang tingin. Galing yan sa basurahan, kinuha ko. Ingat ka na lang. Oh, na-receive mo na ba? Yung blue and white porcelain na pinadala ko. Yung underglazed red na yan, matagal nang hinanap ni Old Man Dong. Masaya siya kapag nakita niya. Sana makatulong tong kayamanan. Para malampasan ng pamilya Lu ang problema. Para hindi na ako. Mapilit pakasalan yung walang kwenta si Young Master Liao. Sayang naman. Pek ito. Ano sabi mo? Sabi ko, fake ito. Impossible. Puno ang disenyo, maraming layer ng maayos. Makislap ang tansong kulang dekorasyon. Tunay na underglazed red ito. Mukhang mahirap to. Baka hindi pa nakahawak ng antigo. Tapos nandito nagmamarunong. Maganda ang pagkakagawa ng peking ito. Pero mali ang materyales para sa underglazed red. Masyadong matingkad ang kulay. Ang tunay na underglazed red, dapat ay malalim at makislap. Impossible. Ang mga master ng Yunshui Pavilion ay mga dalubhasa. Hindi sila nagkakamali. Boss, huwag kang maniwala agad. Tingnan mong mabuti. Wala kang karapatang magsalita dito. Lumabas ka. Ito ang panglunas ko sa problema. Wala na ang lahat. Nabasag mo ang blue and white porcelain ni Old Man Dong. Ganito ba ang pagtanong mo ng utang na loob sa paglikas ko sa'yo? Peke lang yan. Bakit mo ako sinasaktan? Tumahimik ka. Mahigit 4 na milyon ang halaga niyan. Nagbayad na ng down si Old Man Dong.
Paano ko sasabihin? Pagdating niya, humingi siya ng tawad at magbayad ng doble. Anong silbi ng bayad? Bihira ang ganitong kayamanan. Kapag nagalit si Old Mandong, wawakwak ang negosyo ng pamilya Luo. Ha 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 ha. Boss Luo. Pa makita ko. Nandito na po kayo, Old Mandong. Pakiusap, pakinggan niyo muna ako. Ano ito? Ito lang ba ang ipapakita mo sa akin? Hindi po ganoon. Old Mandong, siya po, yung walang kwenta, siya ang bumasag sa kayamanan niyo. Ito ang regalo ko para sa ika-negatibo, 6 na po kaawan ng kaibigan ko. Ngayon, nabasag na. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Si Dong Wancheng. Saan? Pasensya na po, Old Mandong. Ako ang may kasalanan. Ganito na lang po. Doblehin ko ang down payment. Sa ibang araw, sigurado. Maghanap ng mas magandang bagay. Nakita mo na ba ang regalo sa kaawan na may pagsusunod? Anong kompensasyon ang kailangan mo? Sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat para matugunan. Sa tingin ko, ang tindahang ito ninyo. Wala nang dahilan para magpatuloy. Huwag, Edong. Ito ang huling pag-asa ng pamilya Luo. Hindi mo ito pwedeng pabagsakin. Edong, kung gusto mo ng mas magandang regalo, maniwala ka sa akin, bilhin mo ito. Gusto mo ba akong patayin? Ordinaryong florera lang ito. Anong gagawin mo dito? Hindi ito ordinaryong florera. Ito ay Song Dynasty Ruwer. Worth 5 milyon man lang. Binata. Sa Jiangbi City, wala pang nangahas na lokohin ako ng peke. Kung peke, alam mo ang kahihinatnan. Kaya pakisuri, Edong. Kung fake ito, hindi lang tindahan, pati ako pwedeng basagin. Ang ganda. Tunay na Song Dynasty Ruwer, SKY Blue Viz. Magaling ang mata mo, binata. Talagang kayamanan ito. Ngunit sayang din, ang nabasag na Yuan Blue and White. Matapos makita ni Edong, sa tingin mo ba sayang pa rin? Ito ay kopya. Napakatalas ng mata ninyo, Edong. Jidong, baka nagkakamali kayo. Galing ito sa Yunshui Pavilion. Paano pwedeng kopya? Pinag-alinlangan mo ba ako? Edong, hindi niya ibig sabihin iyon. Binata, marunong ka mag-appraise ng antiko? Kaunti lang. Mabuti, may kakayahan ang kabataan. Edong, may isang bagay na nais kong ipaalala. Ano iyon? May malalang sakit kayo sa katawan. Baka hindi na kayo matagal. Pwedeng mali ang kinain, pero huwag mali ang sinabi. Edong, ipinapaalala ko lang. Kung hindi kayo agad magpapagamot, baka malalim na ang sakit. Kalakaran ng kasinungalingan. Tumigil ka. Edong, huwag niyo na siyang pansinin. Binata, dahil tinulungan mo akong mag-appraise. Hindi na kita pag-initan. Tatanggapin ko ang bagay. Ingat po sa pag-alis, Edong. Buti na lang hindi hinabol ni Edong, kung hindi wala ka na. Salamat sa paalala, Ale. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Hindi ka pa nagbabayad. Anong babayaran? Yung blue and white porcelain. Fake ang blue and white, bakit ako magbabayad? At saka, kasama ka rin sa pagbasag. Huwag kang magsalita ng pabalang. Kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi ka makakaalis. Ganito na lang, kulang ako ngayon ng katulong. Manatili ka na lang dito bilang bayad sa utang. Bayad sa utang. 4 na milyon? Gaano katagal ako magtatrabaho para dito? Malaki ang pinaghirapan ni Yao Yao para makakuha ng tiket sa pinakamataas na antas na auction sa Jiangbi sa pamamagitan ni Jidong. Ngayon, nasira mo ang lahat. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Narinig kong mahilig si Edong sa jade. Patuloy niyang hinahanap ang isang dragon species jadete. Dragon species jadate. Ito ay mas bihira kaysa sa Emperor Glass species. May pera ka bang pambili? Ang pera ko ay na-freeze ng pamilya ko. Ang huling ipon ko ay ginamit ko na para bilhin itong Yuan Blue and White porcelain. Wala talagang paraan, kailangan kong sumugal sa jade. Sugal sa jade? Naalala ko, ngayon mayroon akong pangitain. Ano man ang Emperor Eye species, madali lang ito. Kaya't magsugal tayo sa jade. Ginoo, mangyaring huwag hawakan ng basta-basta. Pumunta ako dito para magsugal sa jade, hindi man lang ako pinapahawak. Ginoo, ito ay dekalidad na raw na bato. Tanging ang aming mga gold card member ang may karapatang hawakan ito. Huwag mong hamakin ang tao. Hamakin ang tao. Ano ang problema? Ang pinakaayaw ko ay ang mga taong walang pera, pero gustong yumaman sa isang gabi. Ginoong Liao, narito ka pala. Naglilibang lang, sinusubukan ang swerte. Oy, hindi ba ito ang bulaklak ng Jiangbi? Binibining Luo, bakit kasama mo ang ganitong taong walang pera? Sino ang kasama ko? May kinalaman ba ito sa iyo? Huwag mong kalimutan, mayroon tayong pusta sa pagitan ng ating dalawang pamilya. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mo makuha ang karapatan sa pagpasok sa Yunding auction, kailangan mong pakasalan ako at maging asawa ko. Ginoong Liao, ito ba ang iyong nobya? Ang ganda-ganda talaga. Anong panahon na may arranged marriage pa rin? Tanging ang mga mamas boy na hindi pa humihiwalay sa gatas ng ina ang laging nagsasalita tungkol sa arranged marriage. Gusto mo bang mamatay?
manghamon kay Ginoong Liao. Ang lakas ng loob mo. Siya ay isa sa 4 na binata ng Jiangcheng. Ang lahat ng pawn shop sa Jiangbi ay umaasa kay Ginoong Liao. Kung inaway mo siya, walang makakapagligtas sa iyo. Boss, ang inyong Jade Chamber ba ay palengke? Kahit sino ay pinapapasok. Ginoong Liao, huwag kang magalit, paalisin ko na sila. Paumanhin, ang aming Jade Chamber ay hindi tumatanggap ng mga taong walang membership. Wala siya, pero meron ako. Ang inyong Jade Chamber. Hindi ba pinapayagan ang mga miyembro na magdala ng kasama? Siyempre naman, Luyao, talagang ipinagtatanggol mo siya. Pero ang card mo, may pera pa ba? Paano mo nalaman? Ipinagbawal ni Lolo Luo ang lahat ng pera mo. Pero, tama ang hinala ko. Narinig ko rin na ginastos mo ang lahat ng baon mo para bumili ng isang yuan, ang Yuan King Hua. Nasisiyahan ka ba? Ikaw pala. Sa kanya mo binili ang Peking iyon. Tama, ang Yunshui Pavilion ay negosyo ng pamilya namin. Kahit pinabili mo ito ng anonymous ng kaibigan mo, paano mo ako maloloko? Maghintay ka na lang sa kama at hintayin ang pagmamahal ko. Huwag kang mag-alala, may pera ako kahit wala ka. 4 na milyon lang. Doblado kita ngayon. Anong pera meron ka? Mahirap ka lang. Meron pa akong 20 pisong 6 na sentimo. Hahaha. Grabe, mas may pera pa ang mga pulubi sa kalye kaysa sayo. Anong lakas ng loob mo para makipagpaligsahan sa akin? Ginoo, ang pinakamura naming bato ay 5,000 bawat piraso. Ang pera mo, ito lang ang mabibili mo. Dito na lang ako pipili. Nakita mo, Luyaw, ganito lang ang boyfriend mo. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Kayang-kaya kong ibigay sa'yo ang 100 truck ng basurang ito. Naniniwala ako kay Luyuan. Gusto ko. Mga basura lang itong pinagtabasan. Mga tirang piraso. Itatapon na sana. Gusto mo ba? Bibigay ko sa'yo. Boss, pwede bang hiwain ito? Hahaha. Kailangan pang hiwain ang ganitong kaliit? Hindi man lang sapat para sa pagkasira ng makina. Ang hula na Jade ito, bumili kami ng bato. Kaya kailangan mong hiwain ito. Sandali lang. May laman. May laman talaga. Ang basura, may jade pala sa loob. Pangkaraniwang ice-type jade lang ito. Mga 20,000 ang halaga. Tama siyang Master Liao, pero bihira ang makakuha ng jade mula sa basura. Swertihan lang iyan. 20,000? Kulang pa yan para sa isang kainan ko. Simula pa lang ito. Siraulo ka ba? Ang pera mo. Sa basurahan ka lang makakapili ng batong may jade. Akala mo ba, laging swerte ka? Pwede bang tumaya? Tumaya sa akin? Hahaha, siyang Master Liao ay direktang estudyante ng Master ng Yunshui Pavilion. Sa paghuhula ng jade, 7 sa 10 bises, may totoong jade. Nakakainis man siya, may talento naman talaga. Mag-ingat ka. 10 beses, ito lang ang magbubukas. Kung magkamali ako kahit 1 beses, talo na ako. Sedge, sasabak ako. Pero ang pusta ko, siya. Tao si Loyaw, hindi bagay. Hindi ko siya ipupusta. Takot ka na, boy? Kung ngayon ka palang luluhod at humingi ng tawad, baka bigyan pa kita ng konting konsiderasyon dahil kay Luyaw. At palayain ka, baka sakaling maging mabait ako. Habang nilalaro si Luyaw, at tahihirapan ka. Sasama kami sa pustahan mo. Pero may kondisyon din ako. Kapag natalo ka, tataluhod ka 3 beses na magmamakawa. Sige. Boss, magkano ito? Basura lang yan. Boy, nakasamba ka na ng 1 beses. Gusto mo pa bang magkataon ulit? Laulu, hindi laging may malaking samba sa mundo. Kung makakakuha ka pa ng hiyas dito, babayaan ko ng triple ang presyo. Ito ang kukunin ko. E di ito naman ang kukunin ko. Yang Master Liao, hindi ka pa ba maghahanap ng iba? Hahana, kahit pikit ang mata kong pumili, mas maganda pa yon kaysa sa kanya ng 100 beses. Ito ay di kalidad na glass species. Pwede itong ibenta ng hindi bababa sa 3 milyon. Talagang magaling ang mata niyong Master Liao. Unay na galing sa mayamang angkan. Basura, siguradong matatalo ka ngayon. Haha, 3 milyon. Siguro sa buong buhay niya, kahit hindi kumain at uminom, hindi niya makakamit ang ganoong halaga. Huwag kang magmadali, hindi pa nabubuksan ang akin. Basura lang yan, huwag nang mag-aksaya ng oras. Huwag, buksan mo para sa kanya. Baka isipin ng iba na inaapi natin siya. Tama. Para masiguro nating buong puso na tanggapin ni Miss Luo. Ang pag-akyat sa kama ko. Tingnan mo, sabi ko na nga basura lang yan. Wala talaga. Laulu, hindi laging may malaking samba sa mundo. Ang basura, dapat nasa basurahan. Gapitin ulit. Gupitin ulit. Gugupitin pa?
Sa maliit at sirasirang bagay na yan, may mahuhukay ka bang maganda? Ipagpatuloy ang paggupit. Malaman niya kung bakit siya talo. Ano? Wala, di ba? Ay, ang galing. Ito ay bihirang makita. 100 taong, di nakakaroong Emperor's Jade. Ano? Tama ba ang nakikita mo? Sa tagal ko na nagbubukas ng tindahan, hindi ako nagkakamali. At sa kalidad nito, hindi bababa sa 10 milyon ang halaga. 10 milyon? Tama ba ang narinig ko? Luyuan, yaman na tayo. Impossible yan. Paano makakakuha ng Emperor's Jade mula sa basurang batong yan? Nagbabalak bang umurong sa usapan siya ang Master Liao? Atras ako. Anong gagawin mo? Sino ang nanggugulo sa aking lugar? Ginoong Ma, siya po yon. Napakagandang Emperor's Green. Sino ang nagbukas nito? Ginoong Ma, itong binata po. Isa itong napakagandang Emperor's Green. Isang beses pa lang ako nakakita nito. At hindi pa kasing ganda nito ang kulay. Marunong talaga si Ginoong Ma. Binata, ibenta mo na lang ito sa akin. 3 milyon ang alok ko. Ano? Hindi ako nakamali. Kung gusto po ni Ginoong Ma, sa inyo na po ito. Mabuti, mabilis kang kumilos, binata. Binata Liao, naalala ko 3 beses ang halaga ang sisingilin mo, di ba? Anong 3 bises? Sinabi ko ba yon? Isang dakilang binata, nagsisinungaling ka na pala. Ilang milyon lang yan, wala yan sa akin. Pero ayaw ko lang ibigay, anong magagawa mo? Binata Liao. Ang pagtanggap ng pagkatalo ay batas sa aming hanap buhay. Kung hindi ka susunod sa batas, ibig sabihin ay hindi mo ako iginagalang. Ginoong Ma, pakinggan ninyo ako, siya ang nandaya sa akin. Binata Liao, ikaw ang tagapagmana ng Yunshui Pavilion. Kahit ako, hindi madaling gawin yon. Hindi po, kaya, Binata Liao. Narito ang pera. Tandaan mo, hindi pa ito ang katapusan. Binata Liao, hindi ba 3 pagmamano pa ang kulang mo sa akin? Binata, magbigay daan ka na sa kapwa. Salamat po sa tulong, Ginoong Ma. Binata, tunay kang natatanging tao. Ako si Ginoong Ma. Mahilig makipagkaibigan sa mga katulad mong magagaling na kabataan. Ginoong Ma, ang inyong jade pendant. Ito, regalo ito ng isang kaibigan. Ang inyong jade pendant ay masamang pangitain. Kung gusto ninyong mabuhay, mas mabuting itapon niyo ito. Binata, lumalabas na naman ang bisyo mo. Bakit ka nagsasalita ng walang inat? Aminado ako, ipinakita mo ang iyong kakayahan sa harap ko ngayon. Pero hindi ibig sabihin nito ay maaari ka nang maging walang pakundangan sa hapo. Ginoong Ma, tinulungan niyo ako ngayon. Ang anting-anting na ito ay makapagliligtas sa inyo sa oras ng panganib. Sage, tatanggapin ko ito. Pero alamin mo ang kapalit kapag niloko mo ako. Ingat po sa pag-alis, Ginoong Ma. Binata, ang galing mo talaga ngayon. Sa lugar na ito, wala pang nakakakuha ng ganoong kalaking halaga mula kay Ginoong Ma, ikaw ang una. Luyuan, ang galing mo talaga. Paano mo nagawa yun? Ang pangako sa iyo ng may-ari. Hoy, ano? Lolo, Bilis, hanapin si Ginoong Lu. sige. Ginoong Chen, dahan-dahan lang. Huwag mo nang patayin ang matandang to. Kailangan mo pa ang bato niya. Huwag kang mag-alala, hindi yan mamamatay. Ginoong Chen, pagkatapos mong makakuha ng bato, gusto kong subukan ang iba't ibang posisyon. Sage, susunod ako sa'yo, malandi. Itong matandang to, ang dami mong pinagdaanan ngayon. Kasalanan yan ng anak mong walang kwenta. Nangagat pa sakin. Ginoong Chen, halos patay na siya ng bugbugin mo at itinapon sa basurahan. Sa tingin ko, kinain na siya ng mga asong kalye. Tingnan mo, umiyak pa. Ang sarap ng pagsasama ng ina at anak, pero huwag kang magmadali. Pagkatapos mong ibigay ang bato mo kay Ginoong Chen, makakasama mo na siya. Ano pang hinihintay? Dalhin na tong matanda sa operating room. Tumigil kayo. Luyuan, buhay ka pa pala. Nanay, Ay, gumaling ang paa mo? Dahil ba pinalakas ko ang ugat mo? Dapat magpasalamat ka sa akin sa pagluhod. hindi ka tao. Iano naman? Tandaan mo, ang ospital na, to ay pag-ari ng mga Chen. Sa tingin ko, gumaling lang ang paa niya, hindi pa ang utak niya. Ngayon, bumalik siya para magpagamot. AME, kaya pala, magpagamot? Walang problema. Pero kailangan mong lumuhod at makiusap sa akin. Makikiusap sa'yo? Karapat dapat ka ba? Pakikinggan nyo. Ngayon ko ilalabas ang nanay ko at walang makakapigil sa akin. Ang galing, ang galing. Unang bises kong makakita ng taong ganoon kalakas magyabang. Mga tauhan, gamutin nyo tong walang kwenta.
Luyuan, kung gagalaw ka pa, papatayin ko siya sa hap mo. Ano pang hinihintay nyo? Bagbugin nyo yan. Gusto kong makita. Kung kayang buhayin, muli nitong walang kwenta. Sino ang maglalakas loob? Binibining Dong, bakit ka nandito? May kailangan ka ba? Hinahanap ko si Luyuan. Siya? Bakit mo hahanapin yang walang kwentang yan? May sakit ang lolo ko. Sinabihan niya akong hanapin si Luyuan. Para gamutin siya. Binibining Dong, nagbibiro ka lang. Yang walang kwentang yan, makakapaggamot. Sa tingin mo, nagbibiro ba ako? Ako. Ginong Lu, maaari ba kayong sumama sa akin? Pero ang nanay ko, Huwag kang mag-alala, Jilu, kung may mangyari sa inyong ina. Dito, siguradong papanagutin ko sila. CJ, GNG, Dong, sasama rin ako sa inyo. Ano ang gagawin mo doon? Natatakot akong maloko kayo. Hindi naman kayo marunong na medisina. Ganoon ba kadaling lokohin ang pamilya Dong? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Alagaan ninyo ang ina ni Jilu, Lola. Kung may mangyaring masama sa kanya, papanagutin ko kayo. Opo, Lolo, gising na. Dinala ko na siya. nandito ka na, Xiao Lu. kumusta po kayo, Yedong? Nakakahiya. Tama ka pala. Biglaan ang sakit ng lolo ko. Paano mo ito nalaman? Simula nang magising ang kapangyarihan ng tunay na dragon. Marami akong natutunan ng kusa. Pero hindi dapat. Malaman ng iba ito. Kutob lang. Gamutin mo ang lolo ko. Dahil lang sa kutob mo. Paano ako maniniwala sa iyo? Kutob lang talaga. Pero ako lang ang makakagamot kay Yedong. Huwag kang magyabang. Narinig mo na ba si Yarju ng Divine Dr. Valley? Tinatawag siyang muling pagkabuhay ni Huatuo. Walang sakit, na hindi niya kayang gamutin. Ama, Zhao Heng, bakit ka nandito? narinig kong may sakit ang lolo mo. Dinala ko si Yarju para tingnan siya. Ayaw mo ba? Si Yarju nga. Lolo, nandito na si Yarju. Hayaan mo muna siyang tumingin. Mas maasahan siya. Kaysa kay Jilu na hindi natin kilala. Yarju, pesensya na sa abala. Yarju, kumusta ang lolo ko? Sa kalagayan ni Jido ngayon, mamamatay siya sa loob ng 3 araw. Ano? Yarju, tulungan mo ang lolo ko. Huwag magpanik. Pagkatapos kong mag-acupuncture, gagaling ng kaunti si Jidong. Talaga, mabuti naman. Sandali, sinabi ko bang dinala ko si Yarju para gamutin ang lolo mo? Hindi ba yon ang sinabi mo? Sinabi kong tumingin, tapos na ang pagtingin. Aalis na kami. Zhao Heng, ikaw. Para mailigtas mo ang lolo mo, sumama ka sa akin sa isang gabi. Huwag kang magmalabis. Yarju, pakiusap, tulungan mo ang lolo ko. Magkano man ang gusto mo, ibibigay ko. Si Yarju ay tao ko. Hanggat hindi ako pumapayag, walang kwenta ang pera mo. 1 minuto ang ibibigay ko sa'yo, pero ang lolo mo, hindi na makapaghintay. And Yedong, huwag mong payagan. Hindi niya kayang gamutin yan. Sino ka ba? Nagmamagaling ka dito? Ang tapang ng salita ng batang ito. Siguro sikat na doktor ka sa isang ospital? Anong sikat? Basura lang yan sa tingin ko. Kahit hindi ako sikat na doktor. Ako lang ang makakagamot kay Lolo Dong. Ang yabang. Bakit pa natin pinapansin ang impostor na to? MS Dong, tapos na ang oras. Mamili ka. Lolo, MS Dong, mamili ka na. Hindi na magtatagal ang lolo mo. payag ako. Gamutin mo muna ang lolo ko. Sage. Kapag itinurok mo yan, wala pang 3 araw, mamamatay si Lolo Dong. Ano? Ikaw na walang kwenta. Nagdududa ka pa kay Yarju? Kung may hindi naniniwala, mas mabuti pang huwag na lang. Luyuan, tumigil ka na. Kung hindi, mapipilitan akong. Paalisin ka. Yarju, tuloy po kayo. Lolo, kumusta pakiramdam mo? Mas maganda na. Medyo mabigat lang ang dibdib. Kulang lang sa dugo. Basta inumin mo ang gamot ng tama. Sa loob ng 1 buwan, gagaling ka ng dahan-dahan. Ngayong gumaling na ang sakit, MS Dong. Huwag mong kalimutan ang usapan natin. Alam ko, hindi mo na kailangang paalalahanan ako. Maghihintay ako sa hotel mamayang gabi. Sigurado ka bang gumaling na si Lolo Dong? Walang kwenta. Ano ang gusto mong sabihin? Sa loob ng 1 oras, magkakagulo ang dugo ni Lolo Dong. At mamamatay siya sa pagdurugo. Kalokohan. Sinasabi mo bang mali ang gamot ko? Ang gamot mo, kailangan pa bang pagdudahan? Maliwanag na si Lolo Dong ay bumaliktad ang daloy ng dugo, mataas ang presyon sa dibdib, at may hadlang sa puso. Sa pagturok mo, nawala na rin ang huling depensa. Kung ganoon, ako ang pumatay kay Lolo Dong?
Yarju, huwag niyo pong pasinin ang sinasabi niya. Luyuan, ngayon, ang sakit ng lolo ko ay gumagaling na. Umalis ka na. Kung hindi ka naniniwala, Imadong, aalis na lang ako. Lolo, Yarju, ano ang nangyayari? Impossible. Ang paraan ng pagturo ko. Tama yan, mag-isip ka ng paan. Huwag muna mamatay si Lolo ngayon. Sabi ko na, hindi niya kayang gamutin si Edong. Anong gusto mong sabihin? Walang kwenta? Ako lang ang makakagamot kay Edong. Tingnan natin kung anong kaya mo. Gamutin mo siya ngayon din kapag hindi gumaling. Puputulin ko ang isang kamay mo. Paano kung gumaling siya? Kung gagaling siya, kahit ano, ibibigay ko. Sige, yung banga mo ang gusto ko. Bobo ka talaga. Yan, sirang banga lang yan. Sige, ibibigay ko na. Talaga bang gagaling si lolo mo? Yan ang nawawalang Divine Dragon 9 Bend Needle. Ano? Baka nagkakamali ka? Imposible, 30 panandang pandagdag taon ko, yang hinana. Hindi ako nagkakamali. Akong naglakbay sa pintuan ng impyerno. Lolo, kamusta pakiramdam? Mas magaan na. Nawala na halos yung kakaiba sa katawan. Halos gumaling na ang sakit. Ayos yan. Huwag masyadong masaya. Pansamantala ko lang. Naipit ang sakit ni Edong. Para tuluyang gumaling. Kailangan pa niyang uminom ng gamot ko. Salamat na lang, Jilu. Bata ka pa, Jilu. Sino ang guro mo? Sariling aral. Ha? Sariling aral? Sa tingin ko, swerte lang yan. Nakakahiya naman. Mas magaling ka talaga. Ako'y talo. Paalam. Dr. Zhu. Kukunin ko na ang kay Ezio. Sige, yang basura na yan, ikaw lang ang may gusto. Ibinibigay ko na. Kailangan ng pahinga ni lolo. Kung wala ng ibang usapan, umalis ka na, Jijiao. Utangina mo, balang araw. Iyayakyak ka sa ilalim ko. Baka hindi mo kaya, Ezio. Anong ginawa mo sa akin? Gago ka? Paalala lang, Ezio. Huwag kang maging hayop. Nasa bayag lang umiikot ang isip. Hintayin mo, sisirain kita balang araw. Lumuhod ka sa akin sa loob ng 1 linggo o habang buhay. Hindi ka natitingala. Salamat, Jilu. Kaibigang Lu. Utang na loob ko sa iyo ito. Walang anuman, Edong. Tulong lang. Mayroong 2 imbitasyon para sa Genting Auction dito. Ito ay para sa iyo. Pumunta ka roon para makita mo. Genting auction, ito ba ang pinapangarap ng boss mo? Ang gusto mong makuha? Salamat, Lolo Dong. Tinatanggap ko ito. Kaibigang Lu. Ano ang masasabi mo sa aking apo? Mabuti si Miss Dong. Wala na? Matalino, mabait at maganda ang ugali. Kung ganon, ipakakasal ko siya sa iyo. Ano sa palagay mo? Lolo, bakit mo ako basta-basta ibibigay sa iba? Hindi. Hindi ako karapat-dapat kay Miss Dong. Mabuti naman ang alam mo. Ano bang sinasabi mo? Ang pakikasal kay kaibigang Lu. Iyon ay swerte mo. Salamat sa pagmamahal, Lolo Dong, ngunit ang pag-ibig ay hindi mapipilit. Ang mga kabataan ngayon, sige, hindi na ako makikialam sa inyong mga bagay ng mga kabataan. Kung sakaling gusto mo balang araw, napakasalan si kaibigang Lu, buong puso kang tatanggapin ng lolo. Lolo. Hoy, boss. Luyuan, bumalik ka agad. May mga naninira ng tindahan. Sino kayo? Hoy, Lolo Dong, may kailangan akong asikasuhin, alis na ako. Nakikiusap ako, huwag na kayong magawasak. Ihulog ang mga gamit. Luyuan, sa wakas bumalik ka na. Ang mga taong ito, basta na lang pumasok at nanira. Ikaw si Luyuan? Ganyan ka lang, tapos mang-away ka kay Young Master Zhao? Gusto mo bang mamatay? Luyuan, ano ba talaga ang nangyari? Wala, boss. Si Zuhin ba ang nag-utos sa inyo? May kapatan ka bang tawagin siya ng buong pangalan? Sabihin ko sa iyo, nasaktan mo siya, at ngayon, ang tindahan mo, wawasakin namin. Siraan ninyo. Ang tindahan ko ito, wala siyang kinalaman. Wala akong pakialam sa ganyan. Kung ano ang utos niyong Master Zhao, iyon ang gagawin namin. Pwede namang hindi wasakin ang tindahan. Maliban kung, paglingkuran mo kaming lahat ng maayos. Hindi kita pahihirapan. Panaginip mo iyan. Ikaw, magandang babae, ayaw mong tanggapin ang kabaitan? Sugod, gago ka. Lalabanan ko kayo.
Ikaw, maliit na kite, hinampas mo ako. Ano naman kung hinampas kita? Patayin niyo siya. Patayin niyo. Ako ang bahala, sugod. Sino nang may lakas ng loob? MS Dong. Sino ang nagbigay sa inyo ng tapang na manggulo dito? Ang aming binatang si Zhao. Zhao Heng, Wala akong pakialam kung sino ang binata nyo. Kapag kalaban niya, kalaban ng pamilyang Dong. bakit mo pinoprotektahan ang basurang ito? Si Luyuan ay tagapagligtas ng pamilyang Dong. Hanggat nandito ang pamilyang Dong, walang makakaapi sa kanya. At sabihin mo kay Zhao Heng, kung gagamit pa siya ng maruming paraan. Handa kaming makipaglaban hanggang dulo. Nakuha na. Umalis na kayo. Endes Dong, salamat sa tulong mo ngayon. Walang anuman. Nagkataon lang na nandito ako. Maliit na bagay lang. Elder Dong, bakit ka personal na pumunta? May nangyari ba kay Dong? Wala. Umalis ka agad pagkatapos tumawag. Nakalimutan mo ang invitation. Pasensya na at pinapunta pa kita. Kung wala ng iba, aalis na ako. Naku, Boss, troublemaker ka. Pamilya Zhou ang kalaban mo. Tingnan mo ang tindahan ko, sira na lahat. may konting pera ako. Ayusin muna natin. Madali sabihin, nakolektahin ko ang mga ito. Malaki ang ginastos ko. Kahit maayos ang tindahan. Ang mga antigong ito ay milyon-milyon ang halaga. Ang panalo mo sa sugal, naubos na lahat. May paraan pa naman. Invitation ng Cloud Peak Auction. Saan mo nakuha? Bigay ni Idong, swerte lang. Ang galing mo talaga, Luyuan. Kung ganon, mananalo na ako. Sa pustahan sa pamilyang Yao, hindi na ako makakasal. Sa matigas ng ulo. Napakagandang tiket, gagamitin lang sa pustahan. Sayang naman. Ibig mong sabihin, maghahanap tayo ng treasure. Tama. Sige, ibubuhos ko ang lahat ng aking kayamanan. Para suportahan ka. CJ, Tama si Bro Luyuan. Ang jade na ito ay may masamang kapalaran. Bakit walang nangyayari? Umalis ka. Walang kwenta, lumabas ka. Ikaw mismo ang walang kwenta. Bakit ako ang sinisisi mo? Sinira mo ang aking pinakamahalaga. Luyuan, sisirain talaga kita. Ikaw na walang kwenta. Karapat-dapat ka bang pumunta dito? ako dapat ang nagsasabi niyan. Nung nakaraan, swerte ka lang kaya nanalo ka ng pera sa akin. Ang yabang mo na, dito sa Jiangbi ito. Pinakamataas na aksyon. At ikaw, Miss Luo, tayo ay tumaya dati. Kung hindi mo makuha ang imbitasyon, pakakasalan mo ako. Sumusuko ka na ba? Siyempre hindi, nakuha ko na ang imbitasyon. Meron ka talaga, pek yan sigurado. Dumating na siyang Master Zhao. Ang imbitasyon sa auction na ito, 10 lang ang limitado. Ikaw na walang kwenta, paano ka magkakaroon ng ganyang klaseng bagay? Sabi ko na, peke ang dala mo para lokohin ako. Bakit mo sinasabing peke ang aking imbitasyon? Ganitong klaseng imbitasyon, madali lang ba makuha yan? Kung totoo yan, luluhod ako sa iyo. Yung utang mong 3 pagmamano sa akin, hindi mo pa ginagawa. Sabay na lang ngayon. Hindi, yung Master Liao, sayang lang ang oras sa kanya. Si Master Liu na ito, espesyal kong inimbita na eksperto sa pakilala ng kayamanan. At siya rin ang designer ng imbitasyong ito, totoo o pek. Tingnan lang. Peke ang 2 imbitasyong ito. Hindi mo man lang tinignan ng mabuti. Kung peke ang sabi ni Master Liu, peke talaga yan. Ayong 2, imbitasyon pa lang, peke na. Ang laki ng kapal na mukha, guard, itong 2 ito. Paano sila nakapasok? Esensya na yung Master Liao. Ayong 2, nagdaya pa sa yunding. Umalis na kayo rito. Sigish, pasok na tayo dito. Panoorin natin ang 2 kahabag-habag na ito. Nakakahiya talaga. Nakakahiya sa atin. Tandaan, bantayan ang 2 ito. Huwag silang papasukin. Sigurado. Ano pang hinihintay nyo? Umalis na kayo. Bilang guard ng auction, hindi mo pa kilala ang imbitasyon.
Ikaw dapat ang umalis. Tingnan mo ng mabuti, totoo ang imbitasyong ito. Anong ginagawa mo? Peke pa rin yan, ano pa ang silbi niyan? Kung hindi pa kayo alis, babaliin ko ang mga binti nyo. Sino ang babaliin mo, Master Ma, itong walang kwentang ito? Walang mata. Brother Lu, hinahanap pa kita. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Naglilibang ka ba? Pumunta ako para tingnan kung may makukuhang mura. May kailangan ba kayo, Ginoong Ma? Salamat sa inyong binigay na anting-anting noong nakaraan. Ito ang nagligtas sa aking buhay. Ang utang na loob na ito. Tatandaan ko, Ginoong Ma. Nakakatawa ka, Ginoong Ma, maliit na bagay lang yan, wag nang isipin. Anong sinasabi mo? Sa susunod, ako mismo ang pupunta sa inyo. Hindi na kailangan talaga. Makinig ka sa akin, sa ngayon ganito muna. Magsisimula na ang auction. Pasok na tayo. Pero, Sino ang gumawa nito? Ginoong Ma, siyang Master Zhao ang nagsabi. Napeke ang invitation kaya ko pinunit. Wala kang silbi, puro kapalpakan lang ang dala mo. Paumanhin, Lu. Ang auction na ito ay akin. Kung sinabi kong pwede kayong pumasok, pwede kayo. Pasok na kayo, susunod ako. Salamat, Ginoong Ma. Tuloy po. Papatayin kita. Sugurin siya. Yung dalagita kahapon. Luyuan. Paano siya nakapasok? Sino ang nagpasok sa walang kwentang to? Palayasin niyo siya. Ako, si Ginoong Ma. Paano siya nakisama kay Ginoong Ma? Nakisama na nga. Hindi ako naniniwalang palaging swerte ang walang kwentang to. Sa paghahanap ng mura, kailangan ng mata, hindi lang swerte. Ako ang may-ari ng lugar na ito ngayon. Kung may manggugulo, hindi ako magdadalawang isip. Mga bagong panauhin, maupo na po. Magsisimula na ang auction. Lu, tuloy. Magsisimula na ang auction. Lu, tuloy. Ginoong Ma, kayo po. Ang unang item ngayon ay mula pa sa Qing Dynasty. Imperial Seal. Opening bid, 50 milyon. Maganda, 2. Napakaganda, sulit bilhin. 55 milyon. Ang laki ng bid ni Young Master Zhou ng pamilyang Zhou. syempre, anak ng pamilyang Zhu. Maliit lang yan. Para sa kanya, May iba pa bang magbibida? magandang item to kapag ibinenta ulit. Malaki ang kikitain. Appraisal expert. Peking eksperto pala. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi niya makukuha ang mura. Sige, kung wala nang magtataas, kayong Master Zhao na ito. Huwag mong isiping hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mong umangat sa paghahanap ng mura? Kailangan mo ng kakayahan. Gaya ng, siyang Master Zhao, 55 milyon lang, kayang-kaya. Sa mga item dito, kayong dalawang walang kwenta. Wala kayong makukuha. Yung Master Zhao, itong walang kwentang 2. Swerte lang sa hula ng bato noong nakaraan. Nagmamagaling pa. Akala mo'y isa kang dalubhasa? Sa palagay mo ba, hindi sapat ang huling pagkatalo mo? Kung hindi ka sumusuko, maaari pa tayong magpatuloy sa pagsusugal. Kung mahilig ka sa sugal, sasamahan kita. Ang matatalo ay luluhod sa lupa at tatawagin akong lolo. Sige, kung matatalo ka, ibabalik mo sa akin ng double ang perang ibinigay ko sa iyo noong nakaraan. Sige, kung matatalo ka, kukunin ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Liao. Pwede, pero huwag kang mandaraya. Huwag kang mag-alala. Ako ang magpapasya nito. Wala pang sinumang nangahas na mandaya sa aking teritoryo. Maghintay ka na lang na lumuhod at tawagin akong lolo. Ang pangalawang item sa ating auction ngayon ay isang obra ng isang dakilang pintor ng Ming Dynasty, ang hibiscus at mga ligaw na gansa. Ngunit ito ay isang kopya lamang na ginawa ng isang naunang pintor. Ang panimulang presyo ay 80,000. Boss, ito ang kukunin namin. Ano? Ito ay isang peke. Maniwala ka sa akin, ito ang kukunin natin. CJ, 10,000. Gumastos ng ganyang kalaking halaga para sa isang peke. Wala ka bang sira sa ulo? Ginoong Zhao, mukhang tiyak na tayo ang mananalo. Mayroon pa bang magtataas ng presyo? Sige, ang lawan na ito ay mapupunta sa binibini. Hulaan ko, ito na ang lahat ng iyong mga baraha, di ba? Ang pagbili ng ganyang basura ay isang malaking katatawanan. Kung ang larawan ko ay basura, ang sayo ay mas mababa pa sa basura. Nababaliw ka na ba sa galit? Sabihin ko sa iyo, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kung wala kang pera, ipagkatiwala mo sa amin ang babae. Bakit?
Dahil kailangan mong makinig sa walang kwentang ito. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka napunta sa ganitong kalagayan. Tao, palayasin ang walang kwentang ito. At dalhin ang babaeng ito sa hotel, para ako at si Ginoong Liao ay makapag-usap ng maayos. Sandali. Sinong nagsabing natalo ako? Kaibigan Lu, huwag mong subukang maglaro ng apoy, baka masunog ka. Sa bandang huli, kahit ako ay hindi ka na matutulungan. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Ma, alam ko ang aking ginagawa. Ang tigas talaga ng mukha mo. Kung totoo ito o hindi, malalaman agad ng isang bihasa. Sa kabutihang palad, narito si Ginoong Liu, hayaan nating siya ang tumingin. Upang tuluyang mawala ang iyong pag-asa. Sige, sa aking lugar. Lahat ay dapat patas. Ginoong Liu, suriin mo ito ng mabuti. Opo, Ginoong Ma. Magaling ang mata ng binata. Bagamat may buhay ang mga pagsusulat, tiyak na hindi ito gawa ng isang dakilang pintor na Ming Dynasty. Ang ibig mong sabihin, ang larawang ito ay tunay na obra. Hindi ako magsisinungaling sa harap ni Ginoong Ma, ngunit ang tunay na halaga ng lawang ito ay 20,000 lamang. Ano? Ibig sabihin, nalugi ako ng 80,000. Luyuan, kasalanan mo ito. Sabi ko na nga ba, hindi lahat kayang manghuli ng magandang dial sa auction house. Alam mo, walang-wala ka sa bulsa. Gusto mo pang tularan ang iba sa paghahanap ng magandang dial. Kaapat-dapat ka talaga. Master Liu bilang isang dalubhasa sa pagkilala ng antigo, hindi ba alam? Ang paraan ng pag-imbak ng mga larawan, tinatawag na paglalagay ng frame sa larawan. Siyempre alam ko, noong unang panahon sa gitna ng gulo. Ang ilang kolektor ay naglalagay ng peking larawan sa ibabaw upang maprotektahan ang orihinal na likha. Ang ibig mong sabihin, sa ilalim nito, may isa pang larawan. Tama. Kunin ang chemical. Ito pala ang matagal nang nawawalang Peach Blossom Spring Painting. Tingnan ko. Ang estilo ng pagpipinta, siguradong orihinal ito, Master Liu. Totoo ba ang sinasabi mo? Sa kalahati ng aking buhay, bilang tagakilala ng antigo, hindi ako magkakamali. Master Liu, magkano kaya ang halaga ng larawang ito? Kahit medyo sira-sira ang larawang ito, kung ibebenta. Abot ito ng 50 milyon. 50 milyon. Luyuan, yaman na tayo. Ano pa ang masasabi nyo? 50 milyon lang, nag-extreme happiness na kayo. Talagang mga probinsyanong asong walang alam sa mundo. Huwag kayong masyadong magala. Ang halaga ng aking selyo na emperador, hindi mo alam kung gaano kataas kumpara sa iyo. Master Liu, ipakita natin sa 2 probinsyanong aso. Hindi na kailangang tingnan, peke ang selyong ito. Kalakaran, Master Liu. Sabihin mo, totoo ba o peke ito? Siyempre totoo. Tiningnan ko na ito. Siguradong hindi ako nagkakamali. Peke ito, halos 20,000 lang ang halaga. Yang Master Zhou, bumili ng peking bagay sa halagang 50 milyon. Talagang mayaman at malakas. Tumahimik ka. Bakit mo nasabing peke ito? Simple, dahil ang tunay na Imperial Seal. Noong nakaraang siglo, binili na ng isang pribadong museo. At ang mga bagay na binili ng ganoong museo, karaniwan ng hindi na muling ibinebenta, hindi mo ba alam yon? Master Ma, ang auction na inorganisa mo, nagbibenta pala ng peking bagay. Hindi ba alam niyong Master Zhao? Ang auction ay para sa paghahanap ng magandang dial. Nakasalalay ito sa talas ng mata. Sige, palo ako ngayon, magkita na lang tayo sa susunod. Dalawang Young Master, nakalimutan na ba ninyo ang pustahan? Huwag kang magmalabis. Bastos. Sa aking teritoryo, walang sinumang makapagtataksil. Saich, luluhod ako. Hindi pa tumatawag ang lolo. Tumahimik ka, magandang babae. Lolo, pwede na ba? Mabait na apo. Sige, tatandaan ko ang kahihiyan ngayong araw. Maghintay ka lang. Ginoong Zhao. Ginoong Liao, ikaw na. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang ari-arian ng pamilya Liao ay mapupunta sa akin. Huwag kang mangara. Mga tauhan, hawakan ninyo siya. Ano ang ginagawa ninyo? Luyuan, hindi mo karapat-dapat ang ari-arian ng aming pamilya. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ikaw ang magsasabi kung karapat-dapat ako o hindi. Hoy, tatay, tulungan mo ako. Gago ka.
Ano ba ang ginawa mo? Nabangkarote ang aming pamilyang Liao. Inabisuhan ko na ang aking mga tauhan. Mula ngayon, ititigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Liao. Huwag naman, Luyuan. Kuya Lu, nakikiusap ako sa iyo. Mula ngayon, susundin ko lahat ng sasabihin mo. Maglilingkod ako sa iyo ng buong puso. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang pagsusugal may pananagutan. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo? Lahat ito ay dahil sa sarili mong gawa. Nararapat lang sa iyo ang parusang ito. Itapon ninyo siya agad. Lolo Ma, tulungan mo ako. Lolo Ma, Lolo Ma. Maraming salamat, Lolo Ma, sa pagtulong. Hindi na kailangang magpasalamat, kapatid na Lu. Ako ay taong nagbabayad ng utang na loob. Kung ikukumpara sa buhay na iniligtas mo sa akin. Ano ba ito? Iba't ibang usapan iyon. Ngayon, nakuha ko ang grupo ng Liao. Hindi na sayang ang pagpunta rito. Nakikita kong gusto mo talaga. Ang larawang Paradise of Peach Blossoms. Ibigay ko ito sa iyo. Ano sa palagay mo? Ay, haha, magkapatid tayo. Bakit ka nagpapakapormal? Sa hinahara, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. May isang bagay nga pala. Lolo Ma, narinig mo na ba ang heart fruit? Heart fruit? Ano iyon? Alam ko ang mga alahas, jedi, antigo, at calligraphy. Ero. Pagdating sa prutas at gulay, wala talaga akong alam. Ang heart fruit ay isang napakabihirang halamang gamot. Talagang hindi ko alam iyon. Pero okay lang. Sa King Xiao, wala akong hindi mababalitaan. Tatanungin ko na lang para sa iyo. Maraming salamat, Lolo Ma. Luyuan, Ano ang problema, Madam? magaling ang ipinakita mo ngayon. Hindi lang sa auction ng Cloud Top. Nagpakita ka ng galing kundi nakuha mo pa ang ari-arian ng pamilyang Liao. Mas lalo kitang nagugustuhan. Madam, huwag gawin ito. Ano? Hindi mo ako gusto. Gusto kita. Kuya Lu, Ginoong Ma. mukhang mali ang timing ng pagdating ko ay. Kayo muna mag-usap, may mga gamit pa akong aayusin. Kuya Lu, ang swerte mo naman. Nagluloko lang po si Ginoong Ma. Nga pala. Yung sinabi mo sa akin, nalaman ko na. Ang ganitong bihirang halamang gamot, sa Baikau's High lang makikita. Pwede mong subukang pumunta doon. Bai Kauzai. Ganito na lang. Kunin mo ang card ko. Magamit mo ito sa lahat ng tindahan sa King Xiao. Libre kang bumili. Napakahalaga nito, Ginoong Ma. Kung hindi mo tatanggapin, ibig sabihin hinahamak mo ako. Tanggapin mo. Sige, salamat na lang po. Ayos, ganyan dapat. Meron po ba kayong wild sa pudila dito? Nakakatawa, may nagtatanong na naman, hindi alam ang sariling kakayahan. Ano po ibig sabihin ng sinabi niyo, boss? Ang wild na sapodilla, bawat 500 taon lang namumunga. Yung pinakahuli, treasure ng aming tindahan. Hindi ibinibenta. Ang pinakamalaking benepisyo ng wild na sapodila ay pagliligtas ng buhay. Paano mo ililigtas kung hindi mo ibebenta? Ano pakialam ko? Sinabi ko na, hindi ibibenta. At saka, tingnan mo ang mga halamang gamot dito. Lahat ito para magligtas ng buhay, napakagandang gamot. Kung kayo lang ang gagamit, paano maliligtas ang mga mahalagang tao? Ano ang gagamitin? Ikaw, Dr. Chen, pakiusap. Tingnan ninyo ang lolo ko. Lezero, Luyuan. classmate, ano nangyari sa lolo mo? Usap muna tayo mamaya. Mas importante ang lolo ko, Dr. Chen. Bigla na lang sumaki ang dibdib ng lolo ko. Hirap huminga, pakitingin naman. Paumanhin, ngayon, nagbibenta lang kami ng gamot, hindi nagpapatingin. Ang tungkulin ng doktor ay magligtas ng buhay. Bakit niyo pinabayaan ang pasyente? Parang walang nakikita. Ito ang patakaran ng Baikao, Shai namin. Kung susunod ka sa patakaran, manatili ka dito. Kung hindi, umalis ka dito. Hindi kita tinatali dito. Ang galing ng Bai Kauzai. Mukhang hindi mo kayang gamutin, takot kang mahalata. Hoy, mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang master ko ay si Dr. Zhu, ang dakilang manggagamot. Ano naman si Dr. Zhu? Huwag mong hamakin ang master ko. Walang sakit sa mundo na hindi kayang gamutin ng master ko. Huwag kang magsalita ng tapos, baka kayanin ko. Huwag kang magyabang. Mukhang magaling ang kaibigan mo. Hayaan mo siyang maggamot. Luyuan, salamat sa pagmamalasakit. Pero ang lolo ko, talagang kailangan ng doktor na si Chen. Zero, maniwala ka sa akin, kaya akong gamutin. Kung mapagaling mo ang matandang ito,
Anuman ang hilingin mo, susundin ko. Pero kung hindi mo kaya, tingnan mo, umikot ka ng 3 beses sa harap ng Baichan Pharmacy. Habang umikot, sumigaw ka, isa lang akong hangal na hambog. CJ, Kaya pala ang baho mula sa malayo. Ikaw pala ang basura dito. Boss Chen, huwag kang sumugal sa kanya. Sabi nila, kahit ang master mo, ay humanga sa kanyang galing. Talaga bang siya'y manggagamot? Impossible. Siya lang ang basurang pinalayas ko. Gumamit lang ng palilinlang para lokohin ang master mo. At yung matandang ina niya, nasa kama pa rin, kung totoong manggagamot siya. Bakit hindi niya muna gamutin ang ina niya? Ano? Nasira ba namin ang panlilinlang mo? At hindi ka na makapagpanggap? Isa ka palang manloloko. At hindi mo alam ang ospital ng pamilya Chen. Ngayon ay nakikipagtulungan sa Baichan Pharmacy. At dahil sa iyo, si Yaju ay umalis na sa pamilya Zhao at naglingkod na kay Chen. congratulations sa inyo. Ngayon, sobrang dami ng pasyente sa ospital. Kulang na ang mga kama. Yung matanda mong ina, malapit ng itapon. Huwag kang mag-alala, hiniling ko na sa pamilya Dong. Nailipat ang nanay ko sa ibang ospital. Ikaw. Chen, tingnan mo siya. Manggagamot daw siya? Ang ina na manggagamot. Kailangan pa bang ipagamot sa iba? Ang sarili kong ina, ako ang magagamot. Para magising ang ina, ang heart fruit ang susi. Hindi nyo nakita ang galing niya sa panloloko. Kahit si Yarju ay naloko niya. Kung hindi ako galing sa pamilya ng doktor, baka naniniwala ako. Hindi ko kailangang patunayan sa inyo. Hindi ba't nagyayabang kang mapagagaling mo ang matandang ito? Kung hindi mo magawa, ang bato ng ina mo ay akin na. Eh kung mapagaling ko, Hindi ba't ikaw at si Sang Tongtong? Ilang taon ng kasal pero hindi pa natutulog? Kung manalo ka, papayagan ko siyang matulog kasama mo. Para malaman mo kung gaano siya kalibog sa kama. Chen, ang sama mo. Tapat lang ako sa iyo. hindi ko siya nakikita. At hindi ako kumakain ng tira ng aso. Hindi pa kita hinahamak. Ikaw pa ang humahamak sa akin. Gaya mong walang kwenta. Kung makakasiping ka sa akin, swerte mo na. Kung mananalo ako, hindi ka na makakatayo habang buhay. Tingnan natin kung kaya mo. Sugal pa ba? Gusto kong makita hanggang kailan ka magsisinungaling. CJ. Huwag kang mag-alala, gagalingin ko ang lolo mo. Pagkatapos ng iniksyon niya, pwede mo nang humili ng urun para sa lolo mo. Lolo, anong nangyari? Luiwan, ano nang ginawa mo sa lolo ko? Ano nang sinasabi ko? Impostor siya. Maghanda ka na lang sa libing. Ay, malas. May namatay sa klinika ko. Ingnan ninyong lahat, patay na ang matanda. Wala itong kinalaman sa klinika ko. Takot masira ang pangalan, kaya hindi tumutulong. Ganito pala ang himala ng Herbal Garden. Ganito pala. Maliit na sakit, malaking kamatayan. Luyuan, huwag kang magkunwari. Tuparin mo ang usapan. Lumabas ka at gumapang ng 3 bilog. Dr. Chen, pakiusap. Tulungan mo ang lolo ko. Hindi mo ba naiintindihan? Dito, nagbibenta lang kami ng gamot, hindi nagpapagamot. Dati, may ilang araw pa siyang mabubuhay. Ngayon, dahil sa kanya, wala na. Luiwan, hinahawakan mo pa ang lolo ko. Hayagan siyang pumapatay. Dilatan inyo ang mga mata ninyo at tingnan ninyong mabuti. Lolo, kumusta pakiramdam mo? Mas mabuti na. Binata, tunay kang manggagamot. Hindi ito possible. Luiwan, salamat. Nagkamali ako sa iyo. Okay lang. Narito ang ilang reseta, ibigay mo kay lolo. Sage, Natalo kayo. Tuparin niyo ang pangako. Naiintindihan ko na. Magkakilala kayo. Parehong itong mga taong ito ay mga tauhan na walang kwentang ito. Luiwan, ang dumi mo, ang galing mong makunwari. May pera kang pangbayad sa artista. Maghanap ka na lang ng puntod para sa nanay mo. Hindi ganito. Nagkakamali kayo kay Luiwan. Tumahimik ka. Parehong kayong masasama. Nagpe-perform kayo para sa akin? Pagdating na maestro ko, ilalantad niya ang paluloko ninyo. Gusto ninyong tuparin ko ang pangako? Walang pag-asa. Sinong tumatawag? Maestro, dumating ka na. Dr. Lu, bakit nandito ka? Pumunta ako rito para bumili ng isang gamot. Anong gamot? Papakiusapan ko ang aking estudyante na ipak ito para sa iyo at ipapadala sa bahay mo. Isang ligaw na chiko.
Siyempre alam ko kung gaano kahalaga ang ligaw na chiko. Pero kung hindi para sa pagliligtas ng buhay, hindi ko ito hihingin. Ang magandang gamot ay para sa iyo, Dipeng. Ipak mo ang gamot para kay Lucieni. Guro, ang ligaw na chiko ay ang ating pinakamahalagang kayamanan sa botika. Sobrang mahal nito. Tama si Zhu Sheni. Isang manloloko lang siya. Tiningnan ko lahat ng sinaunang aklat sa aming bahay. Wala akong nakitang Shenlong Jusenjian na sinasabi mo. Naloko ka lang niya. Tumahimik ka. Sino ba kayo para magduda kay Lucieni? Walang problema. Dahil nandito ka na, Zusheni. Tingnan mo ang matandang ito. Para malaman mo kung sino ang tama. Sige. Ang matandang ito ay napakagaling ang pangangatawan. Hindi. Sabi ko na may problema. Hindi mo malilinlang ang aking guro. Ano ang nangyari? Sabihin mo. Tanong ko lang, Lucieni. Anong paraan ang ginamit mo para buhayin muli ang taong ito na malapit na mamatay? Maliit na paraan lang. Talagang Diyos ka, Sheni. Impossible. Kumusta? Nanalo na ba ako? Chen Xiao. Ano ba ang ginawa mo sa akin? Malalaman mo mamayang gabi. Hintayin mo ako. Hihintayin kita at hihingi ka ng tulong sa akin. Ngayon, ikaw naman. Huwag kang magyabang. Nalinlang mo lang ang aking guro. Huwag kang umasang makakuha ng gamot mula sa akin. Ang inyong murang buhay ay hindi kaapat-dapat sa gamot ng aming Baikauzhay. Walang hiya. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Mula ngayon, hindi ka na estudyante ko. Pinapalayas kita. Guro, ginawa ko ito para sa iyo. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Lucieni, patawarin mo ang aking kahihiyan. Masyado kang mapagpakumbaba, Zusheni. Lucieni, talo na ako. Ang ligaw na chiko ay sa iyo na. Maraming salamat, Zusheni. Hoy, boss. Si Ginoong Dong Liuan ay nagpadala ng tao para aniyahan ka sa kanyang birthday party. May oras ka ba ngayon? Birthday party ni Dingdong. Siyempre pupunta ako. Boss, samahan mo ako. Sige, ano kaya ang dadalhin natin para kay Lolo Dong? Huwag kang mag-alala, handa na ako. Hindi ba't aso lang yan mula sa basurahan? Bakit pinapasok? Guardia, anong nangyayari? Inimbita kami ni Lolo Dong. Talagang masahol ka, pero huwag kang masyadong magyabang. Pansamantala lang to, kung papayag siyang matulog sa akin ng isang gabi. Baka isipin kong bigyan ka ng mabilis na kamatayan. Huwag kang mangarap. Gusto ko yung may lakas ng loob. Mas masaya kapag ganito. May kakayahan ka pa ba? Hoy, huwag kang masyadong magmalaki. Magsisisi ka sa huli. Ikaw ang dapat magsisisi. Isang araw na lang. At kung hindi ka luluhod at humingi ng tawad, tatawagin mo na akong Miss Zhu. Gago ka, Tumigil ka. Mingyu. Zhao Heng, narito ka lang dahil sa iyong lolo. Kung magkakagulo ka ulit, hindi na ako magpapakita ng awa. Mingyu, nagkakamali ka. Narito ako para sa mabuting ugnayan, hindi para magulo. Buti naman alam mo ang lugar mo. Ginong Lu, Binibining Lu, sumunod kayo sa akin. Lolo, narito na si Ginoong Lu at Binibining Lu. Xiao Lu, umupo ka. Ang gamot na ibinigay mo ay napakabisa. Tingnan mo, matigas na ang katawan ko pagkatapos inumin. Lolo Dong, huwag kang mag-alala. Isang gamot na lang. At gagaling ka na. Lahat ng narito ay pamilyar. Matanda na ako, ayaw ko na magulo. Kaya ngayon, inimbita ko lang ang mga matalikong kaibigan. At mga kilalang pamilya, huwag kayong mahiya. Maging comfortable kayo. Dahil birthday ni Lolo Dong. Maaari nating simulan ang pagbibigay ng mga regalo. Para sa mabuting kapalaran ng may kaawan. Mabuti. Ang pamilya Sunang King Shao ay nag-alay ng isang sinaunang bronze na simbolo ng mahabang buhay. Naway mabuhay ng matagal si Lolo Dong. Maganda ito, kapares ng huli kong nakuha. Naalala ko, ang katulad nito ay naibenta. Nang mahigit 10 milyon. Ang galing ng pamilya Tsu. Ang pamilya Li ng Kang Shao ay nag-alay ng Heart of the Ocean. Naway sumagana si Lolo Dong. Sana'y makakita na mabuting asawa si Mingyu. Napakabait ng pamilya Li.
Ibigay na lang ang brilyante kay Mingyu. Ang swerte ni Miss Dong, itong Ocean's Heart. Gawa ito ng world-class na master, si Golden Hand. Isang piraso lang ito sa buong mundo. Gusto mo? Isang piraso lang ito, gusto ko man, hindi ko naman maagaw. Lolo Dong, matalik ang samahan ng ating dalawang pamilya. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Kaya dinala ko ang isang bihirang kayamanan, isang ligaw na sapodilla. Matanda na ako, ang kalusugan ang pinakamahalaga. Salamat sa pamilya Zhao sa pag-alala sa akin. Meron din pala siyang ligaw na sapodilla. Ano naman ang mga regalo ni na Ginoong Lu at Boss Luo? Nagdala ako para kay Lolo Dong ng isang lumang jade. Bagamat hindi ito ang paborito mong Dragonet jade. Pero pinag-ipunan ko ito ng husto. Mabuti. Ang basag na jade na ito ay halos 100,000 lang ang halaga. Paano mo naihandog ito? Pampagana lang ito, may regalo rin ako para kay Lolo Dong. Magpanggap ka pa. Ano ba ang maibibigay mo? Xiao Lu, nagdala ka rin ng regalo para sa akin? Hindi na kailangan ng ganyang formalidad. Huwag naman, Lolo Dong. Mabuti ang hangarin ni Ginoong Lu. Huwag mong sayangin. Ginoong Lu, ilabas mo na ang regalo. Makita ng lahat. Ginoong Lu. Ang bagay na itinapon ko, mas maganda nga kaysa sa basurahan. Pero basura pa rin ito. Inulot mo. At ibinigay kay Lolo Dong, ano ang ibig sabihin nito? Kaya bang naghihirap ka kaya, kinuha mo ang aking basura? Yang Master Zhu, ang garapon na ito ay napanalunan ko sa isang pustahan. Ngayon, sinasabi mong itinapon mo lang ito, nagmamagaling ka ba? Basura pa rin ito sa akin. Dinala mo lang ito at ibinigay kay Lolo Dong. Paano ito ihahambing sa iba? Nakamali ka ba ng dala? Bakit mo dinala? Ang bagay na itinapon ng iba? Nakakaya talaga. Ang regalo, hindi mahalaga ang halaga. Nag-isip pa rin si Xiao Lu. Lolo Dong, huwag kang magmadali, ang tunay na sorpresa ay nasa huli. Ganoon ba? Sige, ilabas mo na, para makita ko. Huwag ka nang magpanggap, matagal na itong basag na bagay sa akin. Kung maganda ito, hindi ko ba malalaman? Pakisuyo, magdala ng isang palanggana ng sabon at tubig. Ito ang matagal nang nawawalang Sanhi Liu. Totoo nga. Noon pa man, naririnig ko na ang mga royal family lang ang may ganito. Matagal ko nang hinanap ito, pero hindi ko makita. Napakaganda. Xiao Lu. Paano mo ito natuklasan? Lumang bagay, matagal nang nagkaroon ng patina. Noong araw na yon, nang makita kong dala ni Yang Master Zhu, agad kong nakilala. Kaya pala si Yang Master Zhao ang hindi nakakilala sa halaga nito. Lolo Dong, ito ay binili ko lang sa tabi-tabi. Huwag kang maniwala sa kanya, ito ay tunay na Sanhi Liu. Sa kalahating buhay ko sa mundo ng antigo, paano ako? Hindi makakapag-iba ng tunay at peke. Ginoong Dong, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay siya, ay isa lamang bihirang antigo. Paano ito maihahambing sa aking regalo? Chico, bagamat hindi kasing ganda ng ligaw na Chico, ito pa rin ay isang pambihirang kayamanan. Gusto ko ang regalong ito. Narinig ko na ang ligaw na Chico ay namumunga lamang tuwing 500 taon. Kaya't napakabihira nito. Mabuti naman at may alam ka. Ang ligaw na Chico ay talagang napakabihira. Sa huling 500 taon, isa lamang ang namunga at hindi ito maihahambing sa mga tanim. Nagkataon, mayroon din akong isa. Ito ay personal na ibinigay sa akin ni Manghihilot Zhu mula sa Baikauzai. Ano naman ang pinagmulan ng iyo, Ginoong Zhu? Impossible. Ang ligaw na Chico ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Baikauzai. Kahit ang aming pamilyang Zhao ay hindi makakuha. Imposibleng makuha mo yan, walang kwenta. Inaamin ba ni Ginoong Zhu na ang sinasabi mong ligaw na Chico ay tanim lamang? Kahit na ang akin ay hindi ligaw, ang iyo ay imposibleng ligaw. Kung ang pamilyang Zhu ay walang kakayahan, hindi ibig sabihin wala akong kakayahan. Maaari kang tumawag kay Manghihilot Zhu at itanong. Tama na, si Zhao Heng ay may masamang ugali. Ginagawa niya ang lahat para makamit ang kanyang layunin. Ang pamilyang Dong ay titigil na. Sa lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Zhao, Ginoong Dong, pakiusap, patawarin mo ako. Paulit-ulit kang gumagawa ng gulo. Akala mo ba ang pamilyang Dong ay madaling apihin? Mga tauhan, palayasin siya. Ginoong Dong, hindi yon ang ibig kong sabihin, Ginoong Dong. Ginoong Dong, ngayon ay iyong kaarawan, huwag nang mag-aksaya ng galit sa isang hamak. Tama, Lolo. Tingnan mo, napakaraming tao. Ang narito upang ipagdiwang ang iyong kaarawan. Ang maliliit na bagay na ito ay huwag nating isipin. Sige na, kain na tayong lahat. Halika, halika. Luyuan, akala mo ba ang iyong basura ay napakagaling? Ipapakita ko sa iyo kung sino ang nasa aking mga kamay.
Akala mo ba ang iyong kakayahan ay malaki? Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Tandaan, mag-isa ka lang dapat tumunta. Kung hindi, hindi mo na siya makikita pang muli. Chen Ziming, papatayin kita ng masakit. Luiwan, saan ka pupunta? Mukhang may problema si Xiaolu. Mingyu, magpadala ka agad ng ilang tauhan. Sage. Ang laking tulong mo pala, matandang walang kwenta. Ang iyong basurang anak ay paparating na. Kapag dumating na siya, pagbibidahan ko kayong mag-ina ng muling pagsasama sa impyerno. Mamatay ka ng masakit. Hayop ka. Sayang talaga si Luyuan. Will sa pudila na isang beses lang lumalabas bawat 500 taon. Ginamit pa para sa isang matandang walang kwentang tulad mo. Naniniwala ka bang papatayin kita ngayon din? Tumigil ka. Anak, Inay. Tumigil ka. anak. Isang hakbang pa at mamamatay na siya ngayon. Pakawalan mo ang nanay ko, kung hindi, papatayin kita. Bulag ka ba? Hawak ko ang nanay mo. Nagbabanta ka pa? Ano ba talaga ang gusto mo? Lumuhod ka. Anak. Sana noon ka pa naging masunurin, hindi na sana nasaktan ang nanay mo. At hindi na sana nagdusa ng ganito. Tandaan mo, dahil lang sa isang walang kwentang anak mong tulad mo, nagalit ako. Dahil lang sa isang walang kwentang anak mong tulad mo. Pinagmukha niya akong hindi lalaki, pinagbayad ako, pinapaluhod at kinain ko. Aya nangyari ang lahat ng ito, dahil sa kanya. Pakawalan mo ang nanay ko, sa akin ka lumaban. Akala mo ba tanga ako? Ngayong araw na ito, pareho kayong mamamatay. Huwag mong saktan ang nanay ko, kunin mo na ang buhay ko. Huwag. Huwag. Tumigil ka, tumahimik ka. Kung mag-ingay ka pa, papatayin kita. Nararamdaman mo bang naninigas ang mga binti mo? Paano mo nalaman? Noong tinutusok kita noon, sinabayan ko na. Ang pagbara sa mga ugat sa ibabang bahagi ng katawan mo. Kung hindi ito maagapan, magkakabarahan ng mga ugat at posibleng Ano ang mangyayari? gaya ng nararamdaman mo ngayon. Inay, Anak. ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Luyuan, walang kwenta ka. Ano ang ginawa mo sa akin? Ngayon, sino ang walang kwenta? Nararamdaman mo bang nawawalan na ng pakiramdam? Ang buto sa puwitan mo. Niloko mo ako. Hindi kita palalampasin. Binigyan na kita ng pagkakataon, hindi mo lang sineryoso. Malapit nang dumating ang pulis. Maghintay ka na lang sa kulungan habang buhay bilang isang walang kwenta. Huwag kang umalis, tulungan mo ako. Inay, kasalanan ko lahat, pinahirapan ko kayo. Ayos lang. Salamat sa dala mong gamot. Kaya nagising ang nanay mo. Wala naman akong naramdaman, anak. Basta'y kay mabuti, sapat na. Mabuti na lang, ma. Ma, Ang bait-bait ng mag-ina. Pero malapit na kayong magkagulo. anong ginagawa mo dito? Siyempre para humingi ng pera. Kung hindi, tong kubo nyo. Di ko papasukan. Wala akong utang sa'yo, anong pera? Pero kayo po ang legal representative ng Lu Group. Ang mortgage loan ng Lu Group, kasama ang interest, ay 70 milyon. Ano? Zhang Tongtong, anong ginawa mo? Normal lang na malugi ang kumpanya kapag hindi maganda ang pamamahala. Gets ko. Ikaw ang sumira sa Lu Group. Tapos ako ang sasalo. Sabihin ko sa'yo, wala kang makukuha ngayon. Luyuan, alam ko na. Mas masahol ka pa sa hayop. Kapag may problema sa kumpanya, gusto mong magtago. Akala mo ba, inalagaan ko kayong mag-ina na parang basura? May mas masahol pa ba sa'yo? Yung init na tubig sa binti, yung binuksan ng tiyan para kunin ang bato, yun ba ang alaga mo? Karapat dapat yun sa inyo. Sana noong una pa, binilhan na lang kita ng insurance tapos pinatay. Okay lang kung di ka magbayad. Marami silang paraan para pabayarin ka. Kailangang magpahinga si maumalis kayo. Sino ang pinapaalis mo? Kung di ka magbayad, pati tao at bahay. Guguluhin ko. Subukan mo. Ikaw, Ano ka? Kung di ka magbayad, kayong dalawa. Papatayin ko. Anong silbi ng papatayin? Ipaubaya na lang natin ang bato nila. Makukuha pa natin ang pera. kung di kayo alis, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan. Sisiraan kita ngayon. Tigilan mo yan. MS Dong. Sino ang gusto mong sirain? Siya ang unang nagpaliban sa pagbabayad. Magkano? Ako ang magbabayad. Salamat sa kabutihan mo, Imadong. Ang utang ng Lu Group, lahat ay inutang ni Zhang Tongtong.
Sa pangalan ko at walang pahintulot ko. Gets ko. Kaya hindi mo dapat tayluyuan humingi ng pera. Sino ang umutang sa'yo? Doon ka humingi. Ero, Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Wala akong pera. Kung walang pera, ibang paraan na lang ang bayaran. Pwede mong ipagbili ang bahay o ang sarili mo. Basta huwag ka lang maghanap ng gulo dito. pwede rin naman ang pagbibenta ng sarili. Huwag kang mag-akala. Swerte ka ngayon. Hintayin mo ako. MS Zhang, huwag kang umalis. Dong, salamat. Okay lang na wala kang nangyari. Papabalikin ko ang mga tao para mag-invest ulit. Sa Lu Group. Kung wala ka ng ibang gagawin, alis na muna ako. CJ. Nanay, ang bahay natin ngayon ay maliit at hindi ligtas. Magpapalit ako ng mas malaki para mas komportable ka. Pero anak, saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Ako na ang bahala sa pera, huwag kang mag-alala. Sige, lalong gumagaling ang anak ko. Luyuan, saan ka nagpunta? Alam mo ba? Halos mabalin na ako sa pag-aalala. Boss, nakalimutan ko kayo, okay na ang nanay ko. Nalutas na ang problema. Mabuti naman, umuwi ka na maaga kung wala kang ginagawa. CJ. Hello, gusto kong bumili ng bahay. Luyuan, isang dukha. Ano ang ginagawa mo dito? Dito para bumili ng bahay. Kung wala kang pera, huwag mong sayangin ang oras namin. Pumunta ka na lang sa mga kubo. May pera ako, dito ako bibili ng bahay. Pera ng ate ko yan, huwag kang magpanggap dito. Tingnan mo kung ano itong card. Black gold card? Imposible. Paano mo nakuha yan? Peke yan. Kunin mo ang peking card mo at umalis ka na. Ang customer ay Diyos, bumibili ako ng bahay. Bakit mo ako pinalalayas? Dahil ako ang sales manager dito. Manager ka lang, hindi mo naman pag-ari ito. May pera ako, bibili ako. Hindi kita minamaliit, pero ang mga bahay dito, kahit banyo, hindi kayang bilhin ng ordinaryong tao. Gusto mo pang bumili? Huwag mong sobra-sobrahan ang sarili mo. Hindi lang bibili kundi cash pa. Nagpapanggap ka pa, ngayon ipapakita ko sa'yo. Ang kapalaran ng mga nagpapanggap, ako. Guardia, may nananakit. Hinampas mo ako, ngayon, palabasin mo ako ng nakahiga. Sugurin siya, ano ba yan, ganoon na lang ang gulo sa araw. Hindi na ba tayo magbebenta? Tapos ka na, nabigla ang boss. Boss, anong gagawin mo? Papatay ka ba? Mali ang pagkakaintindi mo, boss. Siya ang nagkakagulo, pinipigilan lang namin siya. Ang dami nyo sa isang tao lang. Sino ba talaga ang nagkakagulo? Ito ay... Kung gusto mong bilhin ang bahay na ito, kailangan mong magkaroon ng membership card sa Jiangbi Rich Club. Paano siya nagkaroon nito? Isa lang siyang insektong nasa ilalim ng lipunan. Ako na ang bahala sa kanya. Wala nga akong membership card. Ay, ganun pala. Bago magbukas ang Yulongwan Villas, may kasunduan na. Kahit ako ang may-ari, kung wala akong membership, hindi ko rin mabibili ang bahay na ito. Ganun pala ang patakaran. Swerte ko na lang. Mabait ang boss namin kaya pinapalaya ka. Swerte mo pa. Umalis ka na bago ka mapahama. Bakit ka nakikisali? Boss, kailangan mong magpagamot agad, delikado ang buhay mo. Huwag kang magmalaki. Dahil hindi ka binentahan ng bahay. Sinusumpa mo ang boss namin? Boss, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa kanya. Sandali. Paano mo nalaman? Madalas ka bang nahihirapan huminga? Namamaga ang kamay at paa mo sa gabi, minsan nalilito ka. Ang pinakamalala, kapag nagagalit ka, sumasakit ang dibdib mo. Hindi na magtatagal ang puso mo. Wala kang magandang sasabihin, umalis ka na. Tumahimik ka. Ano ang pangalan mo, par? Ako si Luyuan. Sa totoo lang, ang sakit ko. Alam lang ng pamilya ko. Ilang taon na, ang katawan ko. Tulad ng sinabi mo, may mga sintomas na. Pero kahit anong gamot, hindi gumagaling. Nakita mo agad ang mga sintomas ko. Ibig sabihin, doktor ka. Paano ako gagaling? Pwede, pero may kondisyon, kailangan siyang tanggalin. Boss, huwag kang maniwala, kilala ko siya, basura lang siya. Nagsisinungaling lang siya. Umalis ka na. Wala akong kinalaman dito. Tabi.
Kapatid na Lou, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Walang anuman, maliit na bagay lang. Pero malubha ang sakit mo. Pansamantala lang ang epekto ng injection na ito. Bigyan kita ng address, puntahan mo ako kapag may oras ka. Ang hassle naman. Pumili ka na lang ng bahay dito. Hindi ba't kailangan ng club membership para makabili? Bibilhin ko sa pangalan mo ang isang unit. Bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa akin. Naku, nahiya naman ako. Huwag kang mahiya kung hindi mo tatanggapin. Parang minamalit mo ako, sis Hao Wenjiao. At dito rin naman ako nakatira. Mas madali kapag magpapagamot ka sa akin. Sige, salamat na lang. Sayang lang kung ibibigay sa kanya ang bahay na ito. Basura lang siya. Hindi karapat-dapat dito. Kaysa pag-isipan kung karapat-dapat ako dito. Mas pag-isipan mo ang sarili mo. Nandito ka pa rin? Boss, matagal na akong. Tapat na tauhan mo. Halos kalahati ng mga bahay. Sa JD Dragon Buy, ako ang nagbenta. Ngayon, dahil lang sa isang basura, palalayasin mo ako? Ikaw ang problema. Alam ko ang mga komisyon mo. Huwag kang makunwari. Maliit kang tao. Peste ka lang sa Longyang Group. Umalis ka na. Boss, pasensya na, hindi na ulit. Bayaw, Luyuan. Ako ang basura. Mali ang tingin ko sa iyo. Ipagmakaawa mo ako. Patawarin mo na ako ngayon. Sino ang tinatawag mong bayaw? Huwag kang mag-ano. Ang klase ng Zangtongtong. Ayaw ko. At kung paano niya ako tratuhin, alam mo naman, anong mukha ang ipanghihingi mo ng awa? Si Boss Zhao at pamilya niya magkakasama silang masasama. Walang mabuti sa kanila. Dalhin ninyo siya. Bitawan ninyo ako. Luyuan, maghintay ka. Kapatid na Lu, may oras ka ba mamayang gabi? May kailangan si Boss Zhao. Bilang pasasalamat, gusto kitang anyayahan sa Longyang restaurant ko. Ang pinakamagandang restaurant sa buong Jiangbei. Masyado kang mapagbigay, Boss Zhao. Ako, kapag may utang na loob, binabayaran ko. Kapatid na Lu, bigyan mo naman ako ng karangalan. Huwag mo akong pahiyain. CJ, Ayusin ko na. Magkita tayo mamayang gabi. Magdala kayo ng magagandang alak sa private room. Kunin ninyo ang mga naitabi ko noong nakaraan. Siege, sandali lang po. Ay, si Luyuan, kaklas ko. Naghahanap ka ba ng trabaho dito? ang tagal nating hindi nagkita, Fenglin. Baka hindi mo alam, may reunion ang mga kaklase natin dito. Wala namang nagsabi sa akin. Tama lang na walang nagsabi sa'yo. Ang mga nandito, ay ang mga magagaling sa batch natin. Yung mga hindi successful, talagang hindi makapasok sa mesa. Talaga ba? Kahit hindi ka gaanong nakakaraos. Pero swerte mo, nakita ka namin dito ngayon. May reunion kami ng mga kaklase, Sansamoto. Baka may makapagrekomenda ng trabaho sa'yo. Hindi ako naghahanap ng trabaho. Inimbita ako ng kaibigan, mag-reunion kayo, wag niyo ako intindihin. May kaibigan dito, di ka panipaniwala, di ko inakala na sa batch namin. Yung dating walang kwentang tao, may kaibigan palang waiter dito. Hahaha. Pwede na ba akong umalis? Nagagalit ka pa, mga kaklase tayo, wala bang respeto? Huwag kang ganyan kakuripot, sige na. Bigyan kita ng sansa ngayon, makakita ka ng mundo. Pasok tayo't uminom. Sabi ko na hindi may nakausap akong kaibigan. Huwag kang magpanggap, mga kaklase tayo. Wala bang respeto, sex na. Ginoong Zhao. Anong nangyari, yung inimbita kong si Ginoong Lu? Bakit hinila siya palayo? Sa unang private room, may reunion ng mga kaklase. Siguro sumali si Ginoong Lu sa reunion nila. Ganun pala, kunin mo ng isang magandang alak. Ipadala mo sa kanila, para mas masaya sila. Sage, agad. Luyuan, bakit ka nandito? Siyempre naman, yung dating valedictorian ng batch namin. Ano nang ginagawa mo ngayon? Siguradong maganda ang trabaho mo. Huwag nyo nang asarin, naghahanap siya ng trabaho dito. Ako ang nakakita sa kanya. Bakit kailangan pang maghanap ng trabaho ang valedictorian? Mukhang totoo nga, yung sismis na. Pinatalsik ka sa pagsusustento. Mataas ang standards na security sa Longyang restaurant. Kahit gumaling ka na, pero baka hindi ka pa rin kwalipikado. Inimbita ako ng kaibigan para kumain dito. Kayo na lang muna, aalis na ako. Ang yabang talaga. Huwag kang umalis, yung mga nag-imbita dito para kumain. Mga kilalang tao yan. Hirap na hirap kaming makapasok dito. Bakit di mo sabihin kung sino ang nag-imbita sa'yo, para makita namin? Nga, para makita namin kung kanino ka nakikisama. Pigilan niyo iyang maling pag-isip, yung kakain kasama ko. Hindi mo dapat makita. Ngayon, kahit magsinungaling, di na nag-isip ang valedictorian. Hindi namin karapat-dapat. Baka naman owner ng restaurant. Nga, Alam mo ba kung sino ang may-ari ng lugar na ito? Chairman ng Longyang Group, bilyonaryo ang halaga.
Mag-anyaya pa sa'yo, isang basurang walang trabaho, para kumain? Luyuan. Kahit gaano kalaki ang agwat natin, huwag ka namang magsinungaling, mas nakakahiya pa yan. Lahat alam na imposible makita siya ng ordinaryong tao, lalo na ikaw. Kaklase tayong lahat, huwag kang magpanggap. Sabihin mo na lang ang totoo, baka sakali. May kumpanyang nangangailangan ng gwardiya. Pwede ka na. Ginamot ko lang siya, bayad utang lang. Hala, nagpapanggap pa. Naku, parang ang galing ng binti mo, siya naman ang utak. May sakit ang boss ng Longyang? Bakit hindi namin alam? At kung may sakit man, ang daming. Doktor sa loob at labas ng bansa. Bakit ka pa, basura? Kung sira ang utak, hindi ka pwede maging gwardiya. Gets ko na, hindi siya nag-a-apply bilang gwardiya. Alam niyang may salo-salo tayo, gustong makikain lang. Ah, makikain lang pala, sabihin mo na lang ang totoo. Aklas tayo eh. Huwag niyo nang patawanan si Luyuan. Magaling talaga siya sa panggagamot. Siya ang gumaling sa lolo ko. Kung si Crush ang nagsabi, hayaan mo na siyang kumain. Dahil di naman niya makakain ang ganito kagandang pagkain. Hindi na, salamat. Luyuan, huwag kang umalis. Sumabay ka sa akin. Sige, dahil sa'yo, hindi ko na sila papansinin. Kung gusto mong kumain, sabihin mo, huwag kang magpakamataas. Luyuan, hindi basta-basta ang pwestong yan. Bakit? Marumi ba ang upuan? Nga. Yan ang upuan ko. Hindi pwedeng umupo ang tulad mo. Mian, dumating ka na. Luyuan, umusog ka. Opuin si Mian. Mian, maupo ka po. Balita ko, department manager ka na sa Longyang Restaurant. Hawak niya ang isang department. Daan-daan ang tao. Kita niya sa isang taon. 7 ang digit, ang laki. Talagang natatangi si Mian. Maliit lang yan, di worth it pag-usapan. Hindi tulad ni Luyuan si Mian. Itinapon siya ng babae sa labas ng bahay. At wala pa siyang hiya na nakaupo doon. Hindi ganoon si Luyuan. Zero. Bakit mo siya pinagtatanggol? Sa kanya ka nagsasayang ng salita. Mas mabuti pa tingnan mo ako. Anong aspeto ba ang hindi ko mas mahusay kaysa sa kanya? Gusto mo? Mamaya subukan mo ako. Kuya Mian, huwag kang magbiro ng ganyan. Tingnan mo, saan ako mukhang nagbibiro. Alisin mo ang iyong asong kamay. Luyuan, gaano ba kalaki ang kakayahan mo para maghamon sa akin? Nakapasok ka dito sa kainan dahil sa biyaya ni Kuya Mian. Ang hapunan ito ay sagot ni Kuya Mian. Kung wala si Kuya Mian, saan ka kukuha ng pagkakataon para makapasok? Ako ang nakapagtapos ng walang katulad na performance para sa Longyang Restaurant. Luyuan, isa kang walang kwentang bagay na puro kang gagaya lang ang alam. Anong meron ka para maghamon sa akin? Kuya Mian, huwag kang magalit. Huwag mo siyang pansinin. Tama, kung papansinin ko siya, baka hindi na malaman ng mga tao. Kung sino ang tunay na walang kwenta. Les Hiru. Kaya kong ibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Ngunit itong walang kwentang si Luyuan. Talagang hindi kayang ibigay iyon. Kung ako ay walang kwenta, ikaw ay mas mababa pa sa walang kwenta. Ano ang sinasabi mo? Ang dapat sabihin ay nasabi ko na, kung ayaw niyong maniwala, hayaan na. Dahil sa pagiging kaklase, hindi kita pagtutuunan ng pansin. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Manager Wang, ang alak mo. Ako ang nagpakuha nito. Kinuha ko ang pinakamagandang alak ko. Lahat ay inilabas ko na. Nagbibiro ka ba? Mali ang dinala. Ang boat ng Roman Conti na ito ay stock ng aking boss. Nagkakahalaga ito na mahigit 2 milyon. Wala akong pagkakataon kahit uminom lang ng isang subo. Ang kanyang klase, paano makakabili ng ganyan? Hindi mali ang dinala, Manager Wang. Sige, bumaba ka na. Fenglin, magpaliwanag ka. Fenglin, magpaliwanag ka. Ano ang nangyari sa alak na ito? Ito nga ay hindi stock ng alak ko. Pama ka rin Kuya Mian. Saan ako abot para uminom ng ganyang kamahaling alak? Alam ko na, siguradong gantimpala ng boss. Dahil napakagaling ng performance ni Kuya Mian. Alam ng boss na may pagtitipon si Kuya Mian ngayon, kaya espesyal na ipinadala ito. Tama. Talagang pinahahalagahan ako ng boss. At hindi ito ordinaryong pagpapahalaga. Ganito kamahal na alak, basta na lang ipinadala, Kuya Mian, kapag yumaman ka na. Huwag mo akong kalimutan. Zero. Narinig mo kung gaano kagaling ngayon si Kuya. Sumama ka sa akin mamaya para kumanta. Huwag mong sayangin ang oras. Sa walang kwentang ito. Tama, napakagaling ng aming Kuya Mian. Ano pa ang hinihintay mo? Ako. Ngayon, hatiin na natin ang alak na ito. Para matikman ng lahat ang lasa ng alak na 3 milyon. Anong klaseng lasa ba ito? Wang Mian. Payo ko sa'yo, huwag mo nang buksan yan. Hindi para sa'yo ang alak na ito. Gusto mo talaga ng gulo? Ano? Kung hindi para sa akin, para kanino pa? Sa'yo na walang kwenta? Tama. Ang dali mong mapaniwala, baka ikamatay mo pa. Binuksan ko na, ano nangyari? Mayanj. Niloloko lang niya ang sarili niya.
Hindi niya ba naisip? Bakit magbibigay ng alak ang may-ari ng Longyang Hotel sa kanya? Napakagandang alak nito. Hindi para sa iyo na hamak na tao. Hindi kita bibigyan. Oy, naipasok na ba ang alak? Naipasok na. Sige Miangish, bigyan mo na lang ng konti yang walang kwenta. Kailan pa kasi siya makakatikim ng ganitong klaseng alak? Sej, walang problema. Sayang lang sa'yo ito. Gusto mo? Dila mo muna sapatos ko, kid. Uminom ka sa paang pangkite. Gabi ka naman mang insulto. Luiwan, inumin mo yung akin. Hindi pwede. Alak ko to, ako ang masusunod. Ngayon, didilaan niya to. Ang babaw nyo, wala akong oras sa inyo. Nagmamadali na ang kaibigan ko. Hanggat hindi mo nadidilaan ang alak, hindi ka alis dito. Wang Mian, ang lakas ng loob mo. Boss, pumunta itong walang kwenta sa hotel natin para makikain at makainom. Sabi pa niya, binigay mo sa kanya ang alak. Binibigyan ko lang siya ng leksyon, para malaman niya kung ano ang tamang asal. Ano ang sinabi mo? Salamat sa alak, boss. Sa susunod, tiyak na mas lalong unlad ang Longyang Hotel. Bulag ka, para ito sa aking kapatid na si Luke. Anong karapatan mong inumin to? Boss, baka nagkakamali ka. Isa lang siyang walang kwentang taong pinalayas ng asawa. Magkaklase kami ng matagal, hindi ako nagkakamali. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Tandaan mo yan. Paumanhin, boss, bulag ako at nahiya ako sa inyo. Paumanhin, Luyuan Ginoong Lu. Bulag ako, sana'y patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kapatid na Lu, kasalanan ng tauhan ko. Na nahirapan ka. Ikaw ang bahala sa kanyang kaparusahan. CJ. Dilaan mo ang natirang alak sa plato at patatawarin kita. Luyuan, huwag kang magmalabis. Magmalabis? Kanina mo pinatakan ng alak ang sapatos ko. Nang pilitin mo akong dilaan, bakit hindi mo sinabing magmalabis? Boss Rao, itong usapin ito. Ipagkakatiwala ko na sa'yo. Ayaw ko nang makipagtalo pa sa kanya. Masyadong mabait si Brother Lu. Ako, hindi ganoon kadaling kausap. Tanggal ka na. Boss, may pamilya akong binubuhay. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Boss, wala nang pag-usapan pa. Dalhin ninyo siya. Huwag, kahit papaano, may naitulong naman ako. Bilisan ninyo. Boss, huwag. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Boss, Brother Lu, dapat ngayon. Inaanyayahan kita sa isang masarap na kainan, pero nagkagulo pa. Ano? Si Luyuan pala ay espesyal na bisita ni Boss Zhao. Nagkamali ako ng pagtingin. Ang ating dating kaklas pala. Ang tunay na makapangyarihan. Luiwan, yung. Nagbibiro lang kami kanina. Huwag mong seryosohin. Talagang mga mapagkunwari kayo. Ayos lang, Boss Rao. Naayos na naman ang problema, di ba? Ginoong Lu, halina kayo sa aking SKY, no isa EIE room. Naghanda ako ng pinakamahusay na handaan para sa inyo. Sage, ara na. Huwag yan. Bakit ka tumatawag sa akin? Malaking problema. Dinakip si Yao Yao. Ano? Huwag kang kumawala. Hintayin mong malibang kita. Iniisip ko pa lang, nakaka-excite na. Duwag ka. Sa likuran lang gumagawa ng masama. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan sa akin? Halika, hayaan mong halikan kita. Ngayon pa, nagpapakatapat ka pa sa akin? Sage, gagawin ko na ngayon sa iyo. Bitawan mo ako. May kaya ka pala, nakarating ka rito. Wala nang silbi ang gamit mo. Ano, iniisip mo pa rin ang mga imposibleng bagay na yan? Ikaw, Hindi ka pala kayang gumana. Buti na lang. kahit hindi ako gumana, may mga tauhan naman ako. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano siya. Paglalaruan ng dalawa kong tauhan. Zuheng, kung papakialaman siya ng mga tauhan mo. Subukan mo. Hindi mo masasabi kung hahawakan ka namin o hindi, ganda. Narito na ang iyong kasintahan, magsabi ka ng ilang salita sa kanya. Kung hindi, mamaya, wala ka ng oras para magsalita. Luyuan, iligtas mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Nasa bingit ka na ng kamatayan, naglalaro ka pa ng drama sa akin? Kayong dalawa. Gawin nyo na siya ngayon. Opo. Kayong dalawa, kung ayaw niyong maging katulad ni Zuheng, isang walang kwentang tao, umalis na kayo. Ang yabang mo naman. Anong ginawa mo sa akin? Kayong dalawa,
Sugurin niyo siya. Kuya, mas mahalaga ang buhay. Hindi ko na kailangan ang swerte na ito. Mga walang kwenta, wala kayong silbi, umalis kayo. Zuhain, ikaw na lang ang natitira. Kung may huling salita ka, sabihin mo na. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya ngayon din. Anong ginawa mo sa akin? Tinakpan ko na ang iyong mga pangunahing ugat. Dahan-dahan kang magiging parang halaman hanggang sa ang mata mo na lang ang gumagalaw. Kung hindi maagapan, handa ka na. Namamalagi sa kama habang buhay. Niloko mo ako. Sarili mong kasalanan yan. Luyuan, gamutin mo ako agad. Bilisan mo. Hayaan mong ang ama mo ang lumapit at lumuhod sa harap ko, kung hindi. Mananatili kang paralitiko sa kama habang buhay. Hinamon mo ang aming pamilyang Zhao. Hindi ka namin palalampasin ng pamilyang Zhao. Hihintayin ko ang mga tao ng pamilyang Zhou. Luyuan, bumalik ka. Bumalik ka. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Huwag kang umalis, natatakot ako. Sige, hindi ako alis, sasamahan kita dito. Sa nakalipas na panahon, napakaraming abala ang naidulot ko sa iyo. Pasensya na. Anong sinasabi mo? Sa nakalipas na panahon, ako rin ay nakagawa ng maraming abala sa'yo. Gusto kong itanong, palagi mo ba akong iingatan? Masyado ba akong umaasa sa iyo? Palagi kitang iingatan, basta't nasa tabi mo ako. Hindi kita hahayaang magdusa kahit kailan. Ang sarap mong kasama. Anak, bakit ka naging ganito? Ginoong Zhao, talagang wala na kaming magagawa sa sakit ng iyong anak. Nasubukan na namin ang lahat ng paraan, ngunit wala pa ring pagbabago. Kahit hindi kayang gamutin, kailangan pa rin gamutin. Saan pa kayo pinakasweldo ng pamilyang Zhao? Maliban na lang kung mayroong napakagaling na doktor. Kung hindi, wala nang lunas. Talagang walang kwenta. Umalis ka na. Anuman ang mangyari, gagalingin kita. Mayordomo, amo. Pakiusap dalhin mo rito si Zhu. Amo, matagal nang hindi nakikipag-ugnayan si Zhu sa pamilya Zhao. Ano? Alam mo ba kung sino ang gumawa ng ganito sa binata? Ang may-ari ng Luz Antique Shop at ang kanyang katulong. Ang apelyido ng katulong ay Lu. Naiintindihan ko na, kung hindi ko ito paghihigantihan, hindi ako karapat-dapat sa apelyidong Zhao. Ito ang pinakabagong dating, may sertifikasyon, 10 beses ang bayad kung peke. Ang ganda naman. Sino ang namamahala dito? Ito ang pinuno ng pamilya Zhao. Bakit siya narito? Mukhang galit, parang may gulo. Ano po ang kailangan niyong dalawa? Narito ako pa magbigay ng pera. Ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi ba kayo mahilig sa pera? Sapat na ba ito para gastusin ninyo sa impyerno? Ay sa hayaang kumita kayo ng marumi, diretso na lang kayo sa impyerno pa gumastos ng pera ng patay. Ingnan ninyong lahat, ito ang antique shop na pinapatakbo nila. Palagi silang kumikita ng maruming pera. Ano? Paano nangyari iyon? Kailangan ng ebidensya kapag nagsasalita. Ano ang sasabihin niyo para sabihin? Kumikita kami ng maruming pera. Ay naku. Tingnan ninyo. Kalidad? Kalidad? Peke nga talaga. Ang tauhan ko, mabait ang loob na pumunta para tumulong sa negosyo. Niloko nila ang hindi marunong. Ang ganitong mumurahing bagay, humingi pa ng 5 milyon. Ano pa ito kundi paggawa ng maruming pera? Ang bote na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon? Naloko siya. Paano kaya ang mga binili ko noon? Baka naloko rin ako? Pakinggan niyo ako, hindi talaga kami kumikita ng maruming pera. Ito ay mapanlinlang na negosyante. Gusto kong ibalik ang pera. Pwede pong magpabalik ng pera, pero hayaan muna niyo akong ayusin ito. Kapag malinaw na ang lahat, saka kayo magpabalik ng pera. Pakiusap, huwag muna kayong magulo. Maniwala kayo sa amin. Hindi ko ito ipinagbibili. Eh ano ang nangyari sa bote na ito? Lahat ng antikes dito ay pinili ko ng isa-isa. Talagang walang peking produkto, maliban na lang kung may taong may masamang hangarin. Ang pumalit sa antike. Totoo. Matalas ang mata ni Ginoong Lu. Matalas ang mata niya. Pero hindi ibig sabihin ay hindi siya manloloko. Ang ibig mong sabihin, sinadya kong maghanap ng gulo, katawa-tawa. May hawak akong resibo. Magsisinungaling ba kayo? Hindi nagsisinungaling ang resibo na ito. Tingnan ninyong lahat ang numero. Hindi peke ang resibong ito. Matibay na ebidensya. Anong masasabi ninyo? Mandurugas na negosyante, isauli ang pera. Ano ang nangyari?
Nagbibenta sila ng peking produkto para kumita na marumi. Narito ako para humingi ng paliwanag. Patuloy silang kumikita na marumi, Ginoong Ma. Mag-ingat ka. Ginoong Ma, sinadya ng pamilya Zhu na itakwil ito. Huwag magsalita ng basta-basta. Kung may kakayahan ka, ilabas mo rin ang iyong ebidensya at ipakita sa lahat. Siyempre meron. Una, ang resibong ito ay talagang sa amin. Ano pa ang masasabi mo? Aminin na lang. Ngunit, ang bote na ito ay hindi sa amin. Ito ay pinalitan ng may masamang hangarin. At ang taong iyon ay ang tagapangasiwa ng pamilya Zhu. Kalokohan. Madali lang patunayan ang iyong kalinisan. Ilabas mo lang ang iyong kamay. Madali lang patunayan ang iyong kalinisan. Ilabas mo lang ang iyong kamay. Anong gagawin mo? Sino ang may lakas ng loob na magkagulo sa harap ko? Si Ma? Nag-iba ng kulay. Ang galing. Ano ang nangyari? Marahil hindi niyo alam, upang protektahan ang mga antigo sa tindahan. Naglagay ako ng isang layer ng pintura sa mga antigo. At ang pinturang ito ay nagbabago ng kulay kapag nabasa. At mahirap tanggalin sa balat. Ang humawak ng antigo. Maaaring subukan. Mukhang tama si Ginoong Lu. Hindi nagbago ng kulay ang bote. Mukhang napagbintangan natin siya. Ang nagsinungaling pala ay si Ginoong Zhao. Zhao Jianshan. Ipaliwanag mo kung ano ito. Ang liit na ito ay nangahas na lokohin ako. Ginoo, kayo po ba? Ako. Ako lang, nagmamadali ako. Na makapaghiganti pa sa binata. Kaya ginawa ko ito. Magaling ang galaw ni Ginoong Zhu. Isang magandang taktika, isakripisyo ang maliit para protektahan ang malaki. Magaling talaga. Ano ang sinasabi ni Boss Luo? Hindi ko maintindihan. Paumanhin. Hindi mahigpit ang aking pamamahala. Nahiya kayo. Tara na. Luyuan. Huwag masyadong magpakasaya. Hindi pa ito tapos. May iniisip ka ba? May kulang na bayad sa tindahan. Nagbayad ng down payment si Manager Son noon. At kinuha ang isang batch ng mga antigo. Ngunit ang balanse ay hindi pa rin dumadating. Si Manager Son ba ng Longyang Group? Naalala ko. Ilang araw na ang lumipas mula sa araw ng bayaran. Ano ang gagawin natin? Naghihintay pa ako sa perang iyon. Kung iba ang bibilhin mo kung wala tong pera. Masisira ang cash flow ng tindahan. Si Manager Son kaya, di kaya ayaw magbayad? Huwag kang mag-alala. Bukas, samahan kita sa kanya. Bakit kayo nandito? Manager Son, ayaw din naming istorbohin kayo. Pero ilang araw na ang lumipas mula sa deadline ng huling bayad. Kailan nyo ibabalik ang pera? Anong huling bayad? Binayaan ko na kayo pa sa Antigo. Di ba? Manager Son, down payment lang yung binayaran nyo noon. Napagkasunduan natin, down payment plus huling bayad ang sistema. Dahil malaking kliyente kayo, pinauwi ko muna yung gamit. Dinala ko yung kontrata na binigay nyo, tingnan nyo. Chan Ying Hisong. Ganito ba? Tingin ko, tapos na ang petsa ng kontrata natin. Kung ganon, di na dapat magbayad ng huling halaga. Paano nyo masasabi yun? Kayo ang lumabag sa kontrata sa pag-overdue. Hindi pa nga kami humihingi ng bayad pinsala sa inyo. Lumabag sa kontrata? Malinaw na nakasulat sa kontrata. Ang paraan ng pagbabayad. Tapos na ang deadline ng bayad, anong babayaan ko? Ang bayad pinsala, lalong walang besehan. Hindi ka ba natatakot na kasuhan kita? Kasuhan ako. May kakayahan ba kayo? May ebidensya ba? Ipakita nyo nga. Manager Son, magiging gago ka ba? Habang maayos pa ang pag-uusap, sana mag-ayos ka. Ano ka ba? Alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Ako ay manager ng Longyang Group. Kung ako sa inyo, umalis na kayo ngayon din. At wag nang maghanap ng gulo sa akin. Sino to? Nagalit kay Manager Son? Bakit ka nandito? Siyempre, para panuorin kang mapahiya. Boss Chen, may dalawang walang utak na nakaharap. Pasensya na, gusto ko lang makita silang maparusahan. Hintay lang kayo, ayusin ko silang dalawa. Alam kong di ako mabibigo ni Manager Son. Kailangan talaga ng leksyon ang mga to. Boss Chen, kasama mo pa siya. Ikaw ang ama ni Chen Ziming.
Mabuti naman kung alam mo. Kayo pala ang may kagagawan. Kung may problema, sa akin na lang. Huwag niyo nang idamay si Luyaw. Masyado mo akong inaasahan. Hindi lang siya. Ang lahat ng tao sa paligid mo ay magdudusa. Ang ginawa mo sa anak ko, babayaran mo ng paunti-unti. Karapat-dapat lang yan sa kanya. Huwag kang magsalita ng pabalang. Kapag nagalit ang pamilya Chen, patay ka. Kung mawawalan kayo ng perang ito, mabilis masisira ang cash flow nyo. Maghanda na lang kayong magsara. Mga duwag, sa likod lang kayo magaling. Manager Sun, payo ko, bayaran mo na ang balanse. Mas mabuti pa ang kalalabasan mo kaysa kay Chen Ziling. Huwag mong banggitin ang anak ko. Basura, ito ay Longyang Group. Hindi ka pwedeng basta-basta magyabang dito. Nagbabanta ka kay Manager Son. Papasok kang nakatayo, lalabas kang nakahiga. Hindi ako magbabayad. Ano ang magagawa nyo? Manager Sun, gumagamit ka ng ganitong masamang paraan. Paano kung malaman ng chairman ng Longyang Group? Ang chairman ng Longyang Group, magatanggol sa isang basura mong tulad mo. Baka mas malala pa ang mangyari kapag dumating ang chairman. Tignan na lang natin. Huwag kang umasa sa swerte, hindi yan panghabang buhay. Sasabihin ko sa'yo, sa Longyang Group, walang makakaprotekta sa'yo. Zhang Tongtong, mabibigo ka lang. Chairman Zhao, maaari po bang lumapit kayo? Lu Yuan, nagpapanggap ka pa, hindi mo ba talaga akalain? Na maniniwala kami na kilala mo ang chairman ng Longyang Group. Sa kalagayan mong yan, karapat dapat ka ba? Huwag na lang nating istorbohin ang chairman. Tatawag ako ng tao para paalisin sila. Tao, gusto kong makita kung sino ang paalisin mo. Chairman, Dumating nga talaga siya. kapatid Lu, umupo ka. Nandito ka na rin. Pasensya na sa huli. Lagi kitang iniisip, hindi ko inakala na ngayon. Nandito ka na sa akin. Chairman Zhao, ayaw ko sanang istorbohin kayo, pero ang aso ninyo ay nakangagat ng walang dahilan. Sa kumpanya kong Longyang. Sino ang may lakas ng loob na bastusin ang kapatid kong si Lu? Sino ang may ganoong kapal na mukha? Chairman Zhao, sana po ay kayo ang magbigay ng hustisya sa amin. Sino ito? Luyaw, ang girlfriend ko. Bagay na bagay. Kapatid, huwag kang mag-alala kung may problema man sa hinahara. Sabihin mo sa akin, ako ang bahala. Chairman Zhao, maliwanag na matalino kayo, itong si Manager Sun. Umiorder ng mga antigo sa amin. Pero hindi pa rin nagbabayad ng balanse. Halos masira na ang tindahan ko dahil dito. Manager Son, anong nangyari? Chairman, walang ebidensya. Nagkukunwaring biktima lang sila. Hindi ko sila kilala. Sinisiraan lang nila si Manager Son. Auntie kong ito, galing sa aming pamilya Chen. Ako talaga ang nagbigay kay Manager Son. Ano na gagawin natin? Huwag mag-alala, Boss Zhao. Kasi nasa kay Manager Son ang katotohanan. Ay, ano ang ginagawa mo? Pasensya, nadulas kamay ko. Pero okay lang, kontrata ito ng aming pamilya Chen. Kay Manager Son, gagawa na lang kami ng panibago. Pero bakit kayo nag-aalala? Wala naman kayong kinalaman. Anong ginagawa ninyo? Naglalaro kayo sa haap ko? Ang lakas ng loob ninyo. Chairman Zhao, wala silang ebidensya. Naniniwala ka na sa kanila? Boss, huwag magalit. Palisin ko na sila. Ang lakas ng loob nilang magsinungaling sa akin dito. Seg. Huwag magalit, Boss Zhao. May isa pang ebidensya, nasa loob ng bangang ito. May marka akong iniiwan sa bawat banga. Kapag sinindihan ng easy light, lalabas ang 3 tuldok. Impossible. Tama, impossible. Nag-aksaya lang sila ng oras natin. Tingnan natin kung totoo. Bakit kayo kinabahan? Totoo, 3 tuldok. Anong paliwanag ninyo? Impossible. Panlilin lang ito ni Lu Yuan. Lu Yuan, tuso ka. Isang patibong pagkatapos ng isa. Para mahulog ako. Nagdududa ka pa sa harap ko. Ginoong Lu, nakalimutan mo ba? Sa Longyang Group ito. Anong ingay mo? Sino ka ba? Boss Zhao, wala po. Hindi ko magagawa yun. Ano nang nangyari? Dahil noong nagkagulo ang pamilya Zhou, naglagay ako ng marka sa bawat anti ko. Akala ko hindi magagamit pero nagamit na. Ang galing mo, talagang ikaw. Kumpleto na ang ebidensya.
Ano pang ipagdadahilan mo? Chairman, malaking pagkakamali lang ito. Nga, nasa phone ko ang chat history namin. Pagkakamali rin ba ito? Umalis ka diyan. Ginamit mo ang pangalan ng kumpanya para sa ganito? At nilapastangan mo pa ang aking kaibigan. Gusto mo bang mamatay? Lumabas ka. Ibabayad ko na ang pera sa kanila. Hindi pera ang usapan ngayon, ikaw ay. Nasira ang reputasyon ng Longyang Group. Boss, lahat ito ay gawa ni Boss Chen. Siya ang nag-utos sa akin, ang layunin niya ay siraan si Luyuan, maghiganti para sa anak niya. Iniwan mo lahat ng problema sa akin. Ikaw ang nag-isip ng mga plano. Kinuha mo ang pera ko, kinain mo pa lahat ng antigo. Bakit hindi mo sabihin? Chairman, huwag kang makinig sa kanya. Ginoong Chen, ginawa mo ang Longyang Group na maging scammer sa mata ng publiko, Boss Zhao. Tiyak na may pagkakamali sa pagitan natin, pero hindi ko inakala na ang tangang ito ay makakaapekto sa kumpanya ninyo. Kasalanan niya ito lahat. Ako sa kanya, pero Ginoong Chen. Sinira mo ang reputasyon ng kumpanya namin. Kumakalat na ito ngayon sa konserbatibong estima. 5 bilyon ang kawalan. 5 bilyon. Paano mo babayaran ang 5 bilyon? Wala akong ganoong kalaking pera. Pwede bang ang kumpanya na lang? Hindi pwede. Iyon ang pinaghirapan ng mga ninuno namin. Pwede bang unti-unti kong bayaran? Hindi ikaw ang magdedesisyon. Magpapadala ako ng tao. Ng kontrata sa bahay mo mamayang hapon. Pumirma ka o magbilanggo. Ikaw ang bahala. Tapos na ang pamilya namin. Ito, umalis na tayo. Tito Chen, Ikaw, palpak. Ikaw ang nag-isip ng plano. Sinira mo ang pamilya namin. Tito Chen, paano naman ako ang may kasalanan? Paano natin malalaman na darating ang chairman ng Longyang Group? Tiyak na si Luyuan ang nag-ambush, ang walang kwentang iyon. Bibigyan kita ng 3 araw. Either ibalik mo sa akin ang kumpanya, o ikaw ang magbilanggo para sa pamilya Chen. Luyuan, ginawa mo ako ng ganito. Gagawin kitang mas masahol pa sa pagkamatay. Ikaw naman. Chairman, nabayaan na nila, wala na ba akong kasalanan? May sakit ang tagalinis kamakailan. Pumunta ka at maglinis ng CR. Mula ngayon, 3,000 kada buwan, diretso sa kumpanya. Para bayaran ang pinsalang ginawa mo. Hanggang matapos. Ito ay pang-api, hindi ako papayag. Kung ayaw mo, umalis ka sa Longyang Group. Sasabihin ko sa buong industriya na ipagbawal ka. Hindi ka na makahanap ng trabaho kailanman. Segj, maglilinis ako ng kubeta. Laulu, inilipat ko na ang pera sa account mo. Tingnan mo. Siyam na digit. Bakit ang dami? Dahil to sa hindi mahigpit kong pamamahala sa mga tauhan. Ang natira, ituring niyong bayad pinsala. Pero hindi naman ganoon karami yon. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Huwag kang mahiya. Salamat, Chairman Zhao. Bagay na bagay kayo. Imbitahan niyo ako kapag kinasal kayo. CJ. Patayin niyo na ako. Wala nang saysay mabuhay. Anak, huwag ganyan. Gagaling ka, sigurado. Amo, dumating na ang mga tinawag mo. Nasa card na, to ang karamihan ng ari-arian ng pamilya Zhao. Ang makakahuli ng buhay kay Luyuan, sa kanya to. Tandaan. Dapat buhay si Luyuan. Gusto kong ako ang pumatay. Opo. Kung nandito ka na, lumabas ka. Ikaw si Luyuan? Mukhang may masamang balak. Sino kayo? Wala kang karapatang malaman. Sumama ka na lang. Para hindi ka masaktan. Mahihirapan akong gawin yan. Huwag kang mayabang. Kung hindi lang may silbi ka. Nakuha na sana kita. Akala nyo magaling kayo? Sa buong Jiangbi, kakaunti lang. Ang hindi kami pinapansin. Una ka. Magsisisi ka. Kayo ang magsisisi, hindi ako. Huwag mong isiping kaya mo kami.
Sugod. Anong klaseng salamangka yan? Tinakpan ko ang mga pulse points niyo gamit ang 9 Curve Divine Dragon Needles. Sa loob ng kalahating oras, mamamatay kayo sa pagdurugo. Bigyan ko kayo ng pagkakataon. Sino ang nag-utos? Huwag niyo kaming patayin. Si Zhao Jianshan ang nag-utos na patayin ka. Ang patriarch ng Zhu family, si Zhu Jianshan. Ayaw talaga tumigil. Huwag kayong mag-alala. Kailangan ko pa kayong buhay. Nakuha niyo ba siya? Hindi namin nahuli si Lu Yuan. Bakit kayo bumalik? Ikaw nga ang nagpadala. Sayang, hindi nila ako kalaban. Paano nangyari yon? Ang Jiang Between Evils. Natalo pa ako sa isang basura mong tulad mo? Di mo na kailangang malaman. Ngayon, hahabulin kita. Habulin mo ako? Sage, gusto ko yan. Pinaralisa mo ang anak ko. Paano mo to babayaran? Paulit-ulit siyang nanggulo sa akin. Pinagkaitan pa niya ang nobya ko. Sinubukan niyang gahasain. Karapatan niya yan. At ikaw, walang pakundangan, nagpapatay ka ng tao. Paano mo to babayaran? Teritoryo ito ng pamilya Zhao. Anong magagawa mo? Pagalingin mo ang anak ko ngayon, bibigyan kita ng buong bangkay. Gusto mong pagalingin ko siya? Sige, lumuhod ka at makiusap. Kaya bangan, ngayon, puputol-putulin kita. Tao, bingi pa kayong lahat? Nasupil na ang lahat ng tao ng pamilya Zhu. Paano? Boss Ma, Lolo Dong, bakit kayo nandito? May taong gustong saktan ang tagapagligtas ko. Siyempre, pupunta kami. Si Lu Yuan ang tagapagligtas namin? Sinasaktan mo ang tagapagligtas ko? Zhao Jianshan, gusto mo na bang mamatay? Pero sinaktan niya ang anak ko, bilang isang ama. Kailangan kong maghiganti. Kung gusto mong magsimula ng gulo, Boss Ma, sige, tapusin mo na ako. Gusto mong mamatay? Ito ang ebidensya ng mga krimen mo. Bago mo mabayaran ang mga kasalanan mo sa bilangguan, huwag kang mag-isip na mamatay. Wala kang pag-asa. Bro Lu, ano ang gusto mong gawin? Ikaw ang masusunod. Tatay, gumaling na ako. Anak, gumaling ka na? Mabuti naman. Una, ginulo ako ng pamilya Zhu, pero di nila karapat-dapat mamatay. Mabait ang doktor. Ngayon, ililigtas ko ang buhay niya. Pero kung muling manggulo sa akin, hindi ko siya palalampasin. Mabait si Ginoong Lu. Ang pamilya Zhao ang nagkamali. Basta gumaling lang ang anak ko, ang mga kasalanan ko, babayaan ko. Tatay, alis na ang buong pamilya Zhao sa Jiangbi. Hindi na kami babalik. Tita, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? May dala po akong mga pampalakas. Okay lang ako, anak. Tingnan mo ang anak mo. Bakit mo pinagastos si Yao Yao? Salamat, Yao. Nanay, mabait lang po si Yao Yao. May sasabihin pa po ako sa inyo. Ano yon? Gusto kong pakasalan si Yao Yao. Siya ang taong gusto kong makasama habang buhay. Tita, tunay po ang pagmamahalan namin. Yao Yao, anak, payag ako. Payag akong magpakasal kayo. Mag-asawa na kayo agad. Salamat po, tita. Nanay, Mabuti naman. ito ang puso ng karagatan. Binili ko ito kay Miss Dong. Gusto mo ba? Luyan Luyaw, pumapayag ba kayong dalawa na magsama habang buhay? Tutol ako. Buntis ako sa anak ni Lu Yuan. 2 buwan na akong buntis. Hindi ganyan ang kapatid kong si Lu. Paano ito nangyari? Lu Yuan, hindi mo ba kilala ang sarili mong anak? Luyuan, ano ang nangyayari? Loyaw, naniwala ka sa akin. Hindi ko siya hinawakan kailanman. Ang hirap ng buhay ko. Ayaw sa iyo ng tatay mo, anak. Dadalhin na lang kita ng nanay mo sa ilog para magpakamatay. Sabi mo 2 buwan ka ng buntis. Sige, biyakin natin ang tiyan mo. Para mag-test. Kung ako ang ama, amin ako. Pero kung hindi, papatayin kita dahil sinira mo ang kasal ko. Ikaw, Ano pang hinihintay mo? Taa na ngayon din. huwag. Lu Yuan, aminado ako. Peke ang pagbubuntis ko. Huwag mo akong patayin. Mabuti at inamin mo, Zhang Tongtong. Paulit-ulit mo akong inisahan at hindi ka nagsisisi. Ngayon, parurusahan kita ng nararapat. Lu Yuan, ano ang ginawa mo sa akin? Ginawa ko lang sa iyo ang dinanas ko noon. At akin siya palabas. Ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko na nga ba,
Hindi ganoon ang kapatid kong si Lu. Tuloy na natin ang kasal. Tuloy, tuloy. Sech, Luywan Luyaw. Pumapayag ba kayong dalawa na magsama habang buhay? Pumapayag ako. Halik. Halikan. Halik.